mga kasama ko, tapos na kumain? Di pa kayo nagbabayad? Anong pera ang ibibigay ko? Kinain ko ang gamit mo, mabuti pa't di ako humihingi ng bayad. Naku, mga kasama, ano ibig niyong sabihin? Kumain pero di nagbabayad, tapos ako pa ang magbabayad. Galing doon sana ang plan. Unang mangolekta ng bayad. Kung kaya mo palang maghanap ng gulo, magsimula tayo sa'yo. Basagin niyo to. May report po kami. May mga tulisan daw po. Nangongolekta ng bayad sa shop nyo. Napakayabang daw po. Makipag-ugnayan agad sa pulis. Maghanda rin ng sasakyan. Pupuntahan ko mismo ang mga yan. Oo. Ang meeting natin ngayong araw. Manager Chen, may problema. Si Manager Chen at mga tulisan ay nag-aaway. Kumuha kayo ng malalakas. Sasamahan ko sila. Tingnan natin kung sino lalaban sa tatay ko. Ako na ang bahala. Matanda ka, malakas ka pala, no? Maglaban tayo ulit ng maayos. Mang Chen, bakit di mo sinabi kung may nangyari? Gusto mo na namang maging bayani? Di na naisigaw, sinaktan nyo, ako ang pinuno ng Iron Dragon Gang. Iron Dragon Gang, noong naglalakbay ako sa mundo, nakadiaper ka pa, ngayon ipapakita ko sa'yo ang tunay na mundo. Mga kapatid, umatake. Magandang araw po. Ako si Hififi, sisi ng Cometech, at ang may-ari ng establishmentong ito. Pasensya na po talaga na nangyari ang ganito ngayon. Pangongolekta ng bayad. Huwag po kayong mag-alala. Lahat ng pinsalan niyo ngayong araw ay babayaran ko agad. Ah, okay lang. Ilang mesa at upuan lang yan. Hindi naman mahal yan. Nakatakas na yung mga siga. Ang ibig kong sabihin, dalhin muna kita sa ospital. Hindi na. Dalhin ka sa ospital. Aray! Ang sakit! Ang sakit! Naku, tito, bilisan mo. Marami pa tayong i-check. Okay lang talaga ako. Hindi na natin kailangang magpa-check kung ipagpapatuloy mo ang check-up. Baka mapunta sa maselang bahagi. Tito, saka, paano kung may tunay na injury? Tito, takot ka bang may makita sila? Anong klaseng salita yan, Hija? Ayan, kaya naman, makinig ka na lang, halika na. Manong, nahuli mo ang strap ko. Ikaw. Pasensya na po. Pasensya na. Okay lang, oy. Sige, babalik ako agad. May gagawin lang ako. Kailangan ko munang pumunta sa kumpanya. Sige. Ah, nga pala, mag-add muna tayo sa WeChat. CJ. Chenwi, madali lang tandaan ang pangalan mo. Sige po, tito, mauna na ako. Aray! Pa, okay ka lang. Okay lang po ba ang chairman? Nakakahiya sa maraming tao. Bilisan mong paalisin sila. Umalis na kayo. Pa, sigurado kang okay ka? Magpa-ospital ka na lang para maobserbahan. Ayos lang ako, sugat lang sa bala. Bakit kayong lahat? Nagmadrama ba kayong lahat? Kayo naman, sino pa ba? Ah, kaibigan lang. Pa, hindi ka na bata. Bakit ka pa nakikipag-away sa siga? Akala mo ba nasa 20 ka pa? O kaya, bumalik ka sa Tayangan Group bilang honorary director. O kaya, bumalik ka sa Longhao Villa para Pumili ka na. Akala mo ba matanda na ang tatay mo? Sinasabi ko sa'yo, ngayon mag-isa ako. Nalabanan ko ang 21. Malakas pa ang katawan ng tatay mo. Kailangan ko pang mag-ambag sa lipunan, magbigay ng lakas at dedikasyon. Ikaw lang, magbenta ng barbecue para sa lipunan. Ay, pa.
Sa kabila ng lahat, nagkakahalaga ka ng bilyon, tagapagtatag ng Tiangan Group. Ibig mong sabihin, kung malaman ng iyong mga disipulo, ikaw ay kanilang bibihagi, ano na ang gagawin ko? Hindi ako kasing display mo. Sino ang bibihag sa nagtitinda ng barbecue? Hoy, Manong Chen. Kuya Fa, naku po, ang tagal na natin hindi nagkita. Ikaw naman itong hating gabi, nagdadala ng barbecue sa ospital? Kanina lang may ilang siga. Kumain sa tindahan ko nang hindi nagbabayad. Nagkaroon lang ako ng sugat sa balat. Naku, kuya, yakapin mo ako. Ang pakikipag-away ay hindi desenteng gawain. O nga pala, may sasabihin akong magandang balita. Sa makalawa, ang anak ko ay nasa baryo, mag-iipon ng pondo para sa pabrika. Kung may pera ka, mag-invest ka. Kung wala, isama na lang sa bilang. Hoy, anong pinagsasabi mo? Ikaw ay, Ipapakilala ko sa'yo. Ito si, tumahimik ka. Ikaw ang chairman ng Tiangan Group, di ba? Nangungunang babaeng mayaman sa listahan. Boss Chen. Naku, ang anak ko ay mula sa Tiangan Group. Mahusay na empleyado. Chen Wei, kanina lang, nag-away ka. Nasaktan mo ba ang mga tauhan ni Boss Chen? Bakit hindi ka palumuhad kay Boss Chen at humingi ng tawad? Teka, sabi ko, Kuya Fa, sa makalawa, ako. Tumahimik ka. Hindi mo ba nakitang kausap ko si Boss Chen? Alamin mo ang iyong katayuan. Anong klase ka ba? At nang ahas sumabat, putulin ang sinasabi ni Boss Chen. Pasensya na, Ginoong Chen. Humihingi ako ng dispensa. Kanina ko lang naputol pagsasalita mo. Kuya Fa, kung wala na pong iba, mauuna na po kami. Hoy, Ginoong Chen. Makalawa, ang aking anak, sa Shiksen Village, mayroon daw fundraising. Lahat ay magiging shareholders. Pangungunahan ng mga taga-nayon. Sana po makadalo kayo, Ginoong Chen, para makapagbigay suporta. Malaking tulong para makakuha ng pondo. akala mo ba'y napakaluwag ko? Makakapunta. Siguradong makakapunta si Ginoong Chen. Gawing kabutihan sa bayan. Tiyak na matutuwa si Ginoong Chen. Ay, dito rin pala sa Shiksen Village. Hindi ko inaasahan ang Shiksen Village. Sa ganito pong liblib na lugar, may makalabas pa na gaya ni Ginoong Chen na isang malaking tao. Sisikapin kong makadalaw saglit. Naku po. Isang malaking tao tulad ni Ginoong Chen sa aming Shiksen Village para sa buong bayan namin. Malaking karangalan po iyon. Ay, sige Kuya Fa. Makalawa, hindi na rin ako magtitinda. Aayusin ko lang ang mga gamit. Mag-aambag din ako. Sige, magbigay ka pa. May karapatan ka ba? May pera ka ba? Makapag-aambag sa bayan. Mag-ambag ng kaunti. Hindi ba taga-bayan din ako? Inanyayahan mo naman ako kanina, di ba? Sige na. Magligpit ka na at umuwi. Pero mag-ingat ka. Huwag mong ipapahiya ang buong nayon. Hindi ko to palalagpasin. Kite Pets. Anong klaseng tao siya? Sige na, balik ka na sa kumpanya. Bablik na lang ako sa tindahan. Bukas ang death anniversary ng nanay mo. Balik ka sa gabi para sa hapunan. Ah, alam ko. Buhok ng babae. Ginoong Chen, ito'y batay sa inyong kahilingan. Nakuha ang surveillance video sa labas ng ospital. Sino siya? Dahil umabot na sa ganito sila ni Dad. Siya ang general manager ng Comet Technology, Fifi. Pagkatapos ng aksidente ni old director Chen, agad niya siyang isinugod sa ospital. Nakita niyang wala siyang masamang balak, hindi niya ito pinigilan. May kinalaman din sa negosyo, at nagyakapan pa. Kahit walang masamang balak, may dala pa rin siyang layunin sa paglapit sa tatay. Pakontak mo si Hifif, gusto ko siyang makita. Opo. Xiao Mei, medyo busy lang nitong huli. Hindi kita napagtuunan. Huwag kang magalit ha. Ay, ang pagbabago talaga ng lipunan ngayon. Dati, kung tayo'y magkakasakit, sa ospital lang, o kahit saan pa. Ilang gubitas na pang-alis sakit, ilang sentimo, agad gagaling ang sakit. Ngayon, abay ganito na. Ilang libong piso lang, hindi pa rin malaman. Hay, ngayon talaga, mahirap na talaga ang kumita ng pera. Pero tungkol sa anak ng landlady natin, talagang responsable siya. Patuloy niyang sinasabi na gusto niyang magbigay ng bayad pinsala. Mayroon kang dating kagaya noong araw. Halos oras na, magluluto na ako. Uwi ang anak natin mamayang gabi para sa hapunan. Ginoong Chen, ang aming Comet Technology, ano ba ang nagawa naming mali? Bakit biglang binawi ang ating kasunduan sa kooperasyon? Lahat tayo ay babae. Huwag ka nang magpanggap. Ano ang ginawa mo? Ikaw ang pinakamakakaalam nito. Babalaan kita. Isa kang outsourcer para sa Tiangan Group. Dito sa akin, walang shortcut. Huwag kang mag-isip ng mga pa-smart-smart. Hindi ko po lubos na naintindihan.
Ginoong Chen, maaari mo pa bang ipaliwanag ng mas malinaw? Dahil hindi ko talaga matandaan. Saan ko po ba kayo nagawang inis? Chen Wei, hindi ba ito ang nagtitinda ng barbecue na tito? Chen Wei, madali palang tandaan ang pangalan mo. Pa, anong nangyari sa'yo? Ang meeting para sa crowdfunding ng Shixin Village. Sasama ako sa iyo. Pagkatapos ko dito, babalik na. Baka nagkataon lang ng pangalan. Siguradong kapareho lang ng pangalan. Pulong sa pagkalap ng pondo sa Shixin Village. Sasama ako sa iyo. Bukas, ang tatay ni Director Chen pupunta sa Shixin Village para sa pagkalap ng pondo. Kailangan kong samantalahin itong pagkakataon. Bumalik ka na. Pinainit ko ang ulam mo, lumamig na. Wag na. Wala akong gana. Mag-aalay lang ako ng insenso kay mama bago umalis. Ah, nga pala. Bukas, ipapadala ko ang driver. Para sa pulong sa village, may gagawin ako. Maaaring hindi ako makasama. Pa, hindi ako tututol sa pag-move on. Pero kung may lalapit sa iyo na may pakay, hindi ako magpapakabait. Kahit gaano ka kabisi, kumain ka ng maayos. Alagaan mo ang iyong sarili. Sabihin mo ang mga plano ng kumpanya. Gusto kong pumasok sa big data market. Magaling. May strategic vision ka. Tulad ng anak ko. Hahaha, okay na yan. Ay, ang galing, anak. Tay, mag-crowdfund bukas. Ikaw 3 milyon, ako 1 milyon. Anak, pera natin, hindi naman. Napulot lang. Anong pera ang ilalabas? Nabaliw ka na ba? Tay, alam mo ba ang crowdfunded fact? Ang puhunan, ibabalik ng buo. Pera ng bayan, 80 tandang bawas 20 sa atin. Kung ganyan nga, bukas, malaking deal na to. Xiao Hai, kasama si Uncle Wang. Anak, ikaw ang gulugad ng Tiangan Group. Hindi ba ito magkakaproblema? Kapag mayaman na tayo, bakit pa ako gagawa ng maliit? Hindi ba masaya maging kapitalista? Kung bukas, ipapunta mo si Emmer Chen, malaking deal, 100 milyon. Ang ilang milyon mula sa bayan. Hindi pa sapat sa ngipin. Sige, gagawin ko. Ako, mag-invest ng 1 milyon. Tama ang sinabi ng anak ko. Samantalahin ang oportunidad. CJ. Simula bukas, lahat tayo bilyonaryo na. Galing. Nako, Brother Fa, ang astig nyo. May sarili kang quarry. Ang anak nyo'y gulugad ng Tiangan Group. Sa hinaharap, hindi na kayo mapipigilan. Middle class lang naman. Brother Fa, ang lakas nyo talaga. Astig ang tao, astig ang kotse. Ang kotse simbolo ng estado. Anong uri ng tao? Anong brand ng kotse ang gamit? Ay, ang aking Porsche. Sa susunod na taon, papalitan ko na ng Lamborghini. Brother Fe, sa sinabi nyo, kami ni Sister Lei, itong Feng Xia, nahihiyang naiwi sa baryo. Mas may dating kaysa 3 Yung 3 Ang tinutukoy mo ay, si Chen Wei na nagba-barbecue, yung maliit na tricycle para sa karga. Chen Wei. Siya'y veterano na sa catering business. Maganda ang kanyang hinaharap. Naging mayaman din kaya siya. Ano pinag-iisipan mo? Siya yung nagmamaneho ng tricycle na umuwi. Mahigit 40 hanggang 50 taon na, at isa pa ring utusan. Akala mo biglang yayaman. Ay, Rolls-Royce. Sino itong importanteng tao? Siyempre, si Mr. Chen lang ng Tiangan Group. Matagal na namin inabangan, ang sponsor nandito na. Pagdating sa koneksyon, si Brother Fa pa rin. Ay, Mr. Chen. Brother Fe. Ang bongga naman ito. Bakit ikaw? Chen Wei, hindi ba't nagba-barbecue ka? Kumain ng barbecue, nakakabili na rin ng Rolls-Royce. Sister Tsiuli, Brother K. Naku, mahigit na yata sa atin. 20 taon na tayong hindi nagkita. Talaga sa iyo ang kotse? Ah, hindi akin. Sa isang dating customer. Ngayon, nag-crowdfund tayo, di ba? Naisip kong sumuporta sa inyo. Chen, matagal na tayong hindi nagkita. Natuto ka ng magyabang. Chen Wei, nagiging mayabang ka na rin. Fagor, talagang naglabas ng malaki. Si Chen Wei ngayon, gusto kanyang lampasan talaga. Oy, Chen Wei, si Fagor, yan ang tunay na galing. Bilang host ngayon, sobra. Ang effort mo, gusto mo, talagang mas mataas ka. Pasensya na, hindi ko napag-isipan. Fagor, huwag mo sanang isipin. Chen Wei, kung may sobra kang pera para sa pag-unlad ng baryo, bakit kailangan mong umupa ng kotse para magyabang? Kaya mo bang Magmay-ari ng Rolls-Royce, maging mapagkumbaba ka. Fagor to ah.
tinuturuan ka niya ng buong puso kasi siya'y may pabrika. Ikaw, nagtitinda ka lang ng barbecue. Tama na, tama na. Pumasok na, tayo sa baryo. Hindi ko gusto ang mga pa-show off. Fagor. Hello. I-cancel mo lahat ng schedule ko. Pupunta ako sa Shixin Village. Ang tatay ni Boss Chen, may fundraising siya ngayon sa Shixin Village. Naiisip kung mag-ambag din ako para mapasaya si Elder Chen. Ang partnership natin sa Tiangan Group, baka magkaroon pa ng pag-asa. Mga kababayan, mainit na palakpakan ang ating mga bagong investor. Sige, sige. Sino ba yung katabi ni Faje? Mukhang si Old Chen yan ah. Old Chen, hindi ba't nagtitinda ka ng kumita ka ba sa chain ng niri mo? Medyo kumita naman. Matandang Chen, tinatanong ka talaga, kumita ka ba ng malaki? Kung wala kang pera, pumila ka sa likod. Faje, may kaunti naman akong naipon. Salamat sa lahat ng bisita sa crowdfunding ng pabrika ng Shixin Village. Nakasabay din. Ako si Son Hai, bilang tagapag-ayos. Sa ngalan ng Shixin Village, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Sige. Ang pondong makakalap sa factory crowdfunding ay direktang mapupunta sa pagpapatayo ng pabrika. Kung mag-invest, magiging shareholder. Lahat ay yayaman. Mabuti. Sana ay marami kayong mag-ambag. Bilang tagapag-ayos ng event na ito, at key person sa Tiangan Group, ako mismo ang mangunguna. Mag-i-invest ako ng 1 milyon. Sige. Key person sa Tiangan Group. Siguradong kilala niya si Boss Chen. Mukhang tama ang punta ko dito. Dapat nang pagandahin ang bayan. Sa ganitong magandang pagkakataon, kailangan kong magbigay ng higit pa. Bakit nandito rin ang babaeng ito? Magandang araw po, Jilison. Ako si Hififi, sisi ng Cometech. Narito ako ngayon, may gusto lang akong pag-usapan. Anong kailangan ni Emma He? CJ. Tara. Ang crowdfunding na ito ay bukas at tapat. Ang account ay sa opisyal na pondo ng barangay. Lahat ng halagang ma-crowdfund ay makikita sa link ng live. Ngayon, simulan na natin ang unang investment. Sige. Mag-aambag ako ng 500,000. Ako, 300,000. Palakpakan. Mag-aambag ako, 250,000. Ako, 800,000. CJ. Bossan, 300,000 lang ang plano mo. Hindi. 3 milyon. 3 milyon. Ha? 3 milyon. Salamat kay Bossan ng Shixin Village Quarry sa pag-ambag niya ng 3 milyon. Para sa pag-unlad ng bukid, responsibilidad ng lahat, at itong crowdfunding event ngayon, anak ko ang nag-ayos nito, bilang kanyang ama. Hindi naman pwedeng maging simple. 3 milyon nga, halos akin na rin ng factory, kita ng 1 taon, kaya naniniwala ako, walang hihigit pa sa akin, di ba? Mag-aambag ako ng 80 milyon. May kailangan ka sa akin. Yung, magandang araw, Sir Son. Ako si Hififi. Ako ang General Manager ng Cometech. Kahapon, biglang ipinatigil ni Sir Chen ang matagal na naming kooperasyon sa Cometech. Nandito ako ngayon para tingnan kung maaari akong ipakilala para makausap si Old Sir Chen at ayusin ito. Pero huwag kayong mag-alala. Noong una, kami at si Sir Chen, talagang walang anumang personal na alitan. Mayroon lang talagang hindi pagkakaunawaan dito. Kapag humihingi ng pabor, ang kailangan ay sinseridad. At ang sinseridad mo? Huwag kayong mag-alala. Ang 5 milyong pondo sa crowdfunding ay handa ko na. Ma-accredit na agad ang pera. Hindi yan ang sinseridad na tinutukoy ko. Xiao Chen, sigurado ka bang 80 milyon? Village Chief, kagabi lang, nag-compute ako. Kung gusto nating mapalaki ang pabrika at makatulong sa pag-angat ng buong baryo, halos ganito na ang halaga. Kaya ang iaalok ko ay 80 milyon. Chen Wei, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ito ay 80 milyon. Hindi 8 yuan. Bro Fa, bakit ka seryoso? Siya, isang nagbebenta ng barbecue, namumuhunan ng 80 milyon. Sa tingin ko, hindi ito galing sa Langit Lupa Bank, kundi pera lang ng Zimbabwe. Huwag maliitin ang nagbebenta ng barbecue. Hindi ba sinabi sa liya, ang nagbebenta ng barbecue, kikita ng 60 tandang bawas 70,000. Sa isang taon, iyan ay 800,000. Mag-ihaw ka ng 100 taon, hindi ba yan ang 80 milyon?
Ang sinasabi ko ay totoo. Lumaki ako sa baryong ito. Ngayong malaki na ako, ang baryo ay tumanda na. Pasiglahin ang pag-unlad ng bukid. Ang 80 milyon ay hindi malaki. Sige. Kung gayon, dalhin ang pera. Tatawag ako ngayon di. Ipapadala ng Tiangan Group ang pondo. Sa ating pundasyon, nagbebenta ng barbecue, kumikita ng 80 milyon. Magsara na ang garment factory ko. Napagod ako buong taon. Kumikita lang ng 5 tandang bawas 6 milyon. Talagang yabang na walang basehan. Ang isang maayos na kumperensya. Ginawa mong kumperensya ng yabang. Chen Wei, ano ang ibig mong sabihin? Sa bakana ng baryo, napahiya ako. Ngayon, nandito ka sa kumperensya para manggulo. Sinadya mo to. Ayaw mong magkasundo kami ng anak ko. Hello, pa. I-transfer ang 80 milyon mula sa account, sa pundasyon. Pasiglahin ang bayan, luwagan sa hirap, yumaman. Aayusin ko na ang paglipat ng pera. Kakalis ko lang, maaaring mahuli ako. Aayusin pa ang paglipat ng 80 milyon. Kunwari seryoso. Sabi pa, galing sa public account ng Tiangan. Hindi takot kay Boss Chen, ang malaking tao. Naguluhin ka, nagbebenta ng barbecue. Bro Fa, hindi ako nag-aalala sa iba. Hindi ba sabi mo darating si Boss Chen? Kung makita ni Boss Chen, itong kumperensya ng anak mo ang nag-organisa, naging katawa-tawa. Kung gayon, maaapektuhan ba ang paghahati natin? Chen Wei, umalis ka na agad. Ang aming baryo Shiksen, hindi kailangan ng tulad mo. Tagapagyabang na kung saan-saan. Maghintay ka ng 2 minuto. Sinabi ko na, kung makapagbayad, tiyak na darating. Ikaw ang tinutukoy ko. Sarili mong pangako. Broson, ano ang ginagawa mo? Tinutulungan kita. Bitawan mo ako. MSH, huwag ka nang pumala. Hindi ba tayo nag-uusap ng kooperasyon? Itong maliit na bagay para sa akin ay walang kahirap-hirap. Umalis ka. Gusto mong manatili at manggulo? Patuloy na guluhin, di ba? Bro Fa, si Chen Wei, talagang naghihiganti sa'yo, di ba? Sa pagitan niyo dalawa, may alitan ba kayo? Hindi ba tinggit lang dahil sa anak ko? Noong araw, narinig ko, ang asawa ni Chen Wei, namatay sa hirap manganak. Hanggang ngayon, isa siyang matandang binata. Bro Fa, huwag biruhin ang asawa ko. Ay, tingnan mo, desperado na talaga. Tama ba ang sabi ko? Ay, ganoon pala yun. Dahil di maganda ang buhay niya, di makayang makita ang iba. Ano ba ang nasa puso mo? Chen, noon pa man, mahilig ka na sa yaba. Alam ko, pero sa seryosong okasyon ngayon, huwag kang gagawa ng kalokohan. Lumang punong baryo, paniwalaan mo ako. Ang perang ito ay totoo. Salamat kay Boss Son sa 3 milyon. Ito ang totoong dati, bilang na ba ang dada mo lang? Chen Wei, kung may hiya ka pa, umalis ka na ngayon din. Huwag magpasikat sa mga taga-baryo. Chen Wei, hindi ka ba nahiya? Naaliw ka sa pagyayabang mo, ang dangal ng mga taga-baryo Shixi, nawala na sayo. Sa baryo, may mga ganitong klase. Talagang kamalas-malas na. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Bilis, dalhin niyo na siya pababa. Mamaya pagdating ni President Chen, kapag nakita ang sitwasyon, ano ang iisipin niya sa taga-baryo Shiksen? Dalhin na. Matandang kapitan, di mo ako pinaniwalaan. Kaysa maniwala na may 80 milyon ka, mas paniniwalaan ko pang lilipad ang baboy. Ano na, kung makakapaglabas ka ng 80 milyon, luluhod ako sa'yo, di ba? Hoy Chen, malamang lasing ka na, uminom ka't mahimasmasa, hindi ako lasing. Baba na, baba na. Tito, iligtas mo ako. Bakit ka pa nakatunganga? Iligpit mo na sila. Ano ang gagawin nyo nang huhuli ng dalaga sa araw? May isip ka pa sa iba, isipin mo na lang ang sarili mo. Mga kababayan, nagbigay ng suhol sa akin to. Gusto niyang makinabang sa Tianqian Group, kaya namin siya hinuli. Tingnan ninyo, nakita niyang di ako susuko. Tinamaan ang ulo ko ng ashtray. Gusto lang pala ng madaling paraan. Bata pa, di ka na sumusunod sa tama. Nakasakit ka pa sa anak ko. Batang babae, si Son Hai ang tumulong sa baryo, tagapagpayaman ng baryo. Wala kang hiya, inakit mo siya. Walang hiya kang malandi. Noong unang panahon, mabilis kang makukulong sa baboy. Hindi ganito. Nagsisinungaling ka. Kanina, siya ang nagtangkang manghalay sa akin. Anak ko'y mahalaga sa Tianqian Group. Malinis at tapat, matuwid at walang kinikilingan. Paano niya gagawin yon sa'yo? Ikaw na batang babae. Masamang intensyon, biglang nanakit. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Hindi ka pa rin sumasang-ayon? Gusto mo bang ihulog kita sa istasyon? Hahayaan kitang magkulong. Matandang Son, para protektahan anak mo, hindi mo ba nililinaw ang tama? Hindi mo ba narinig sinabi niya, anak mo ang nagtangkang Chen Wei, sumisigaw ka rito. Hindi pa kita inaayos. Gusto mong pakinggan kita. Gawin mo munang totoo ang yabang mo. Kumusta ang 80 milyon? Nandyan na ang pera. Tingnan mo ang sarili mo. Paano ito posible? Dumating na talaga ang pera. Bro Fa, ano bang nangyayari? Baka yumaman na si Chen Wei.
Kaya pala. Alam ko na ang nangyayari. Si matandang Chen kahapon sa ospital, narinig ang ayos ni CEO Chen, kaya siya nagpapanggap na VIP. Nanghihiram ng lakas sa iba. Kung hindi, isa lang siyang nag-ihaw. Saan galing ang ganitong pera? Matandang Chen. Ngayon, ikaw at itong babae, wala kayong takas. Lahat kayo sa kulungan. Nakasakit sa mahalaga ng Tianqian Group. Ipapapriso ko kayong dalawa. Bro Fa, hindi natin siya pagbibigyan. Tayong mga kababayan, sa wakas, dumating ang malaking biyaya. Muntik na niyang masira. Hayaan mo kaming maglabas ng galit. Tama. Masyadong mababa ang pagkakulong. Matandang Chen, tingnan mo ang mga kababayan ngayon. Gusto ka na nilang patayin. Babasagin ko kayong dalawa, mga salot. Basagin siya. Sun Hai, lalabanan kita. Pagkakamatayan na si Miss Yi, hindi ka pa titigil. Tigil. Kitang-kita na nagpapanggap lang siya. Gusto niyang tumakas sa gulo. Madali ba akong malinlang? Nagpapanggap pa rin walang Akala mo ba 3 taong gulang ako? Humingi ka na ng paumanhin sa anak ko. Bumagsak na lang bigla. Nasaan ang lakas mo kanina? Pagkatapos nitong transaksyon, sino ang magmamalasakit sa'yo? Sun Hai, nambubuli kayo ng babae. Ano ng klaseng tapang yan? Kung kaya nyo, harapin nyo ako. Chen Wei. Pinoprotektahan mo masyado ang babae. Baka may lihim kayong relasyon. Ikaw, mga 50 ka na. Gusto mo pa rin mangaki. Yung sa baba mo, kaya pa ba? Nagsisinungaling kayo. Kung may mamatay talaga, kaya nyo bang panagutan yan? Tito Chen. Alam mo ba, di pinaparusahan ang mara. Bukod pa riyan, itong babae, hindi naman kami ang nagpabagsak. Kahit mamatay pa siya, masisi ba kami ng tatay ko? Tungkol naman sa iyo. Pinahiya mo ang baryo bato puso. Paano ito ayusin? Halos ipahamak mo ako. Hindi ko nakuha ang pondo ni Tiangan. Di kita titigilan ngayon. Kung ako ang magsasabi, bawat isa'y may isang subo ng laway, para lunurin siya. Para sa buong buhay niya, matuto siya ng aral. Siya ay alisin sa talaan ng Shixen Village. Hindi natin siya kababayan. Anak, tawagan mo si Boss Chen. Tanungin kung kailan siya darating. Huwag hayaang maging katatawanan. Kung magalit siya, bawiin niya ang puhunan. Pa, sobrang abala si Boss Chen. Nandyan na ang pera, wala pa siya. Ibig sabihin hindi na siya darating. Ang tawag na ito, hindi na kailangan itong gawin. Unahin natin itong ayusin. Ano sa tingin mo? Anak, maging malupit ka. Gawing halimbawa. Para walang manggulo paghati ng pera, may manggulo dito. Anak, ano sabi mo kanina na gagawin? Hindi ba sabi ni Tito, dunurin siya sa laway? Kanina, sinasabi ko lang yan. Bukod pa dyan, sino ang makakapagtuka ng ganito karaming para lunurin siya? Ay nako, mga kababayan. Itong si Chen Wei, hindi lang kaaway ko at nita, kundi kaaway din ng Shixin Village natin. Hayaan niyong sabihin ko, bawat isa'y sumubo ng laway para lunurin siya. Tita Li, kumuha ka ng mangkok. Lumabas ka at mangolekta ng laway nila. Bubuhusan ko ang bibig niya. Sige. Anak, mas malupit ka pa sa akin. Kahit ikaw pa, wala akong ganito. Anak, sa susunod na taon, pipili tayo ng pinuno ng baryo. Baboto ako para sa'yo. Tito Chen, kapag nalunok mo na ang laway nila, hahanap ako ng tao para gumawa ng opisyal na pahayag. Sasabihin na voluntaryo kang umalis sa Shixin Village. Kapag nakalagda ka na, umalis ka na talaga. Talaga namang napaka-brutal mo. Sa Tiangan Group may taong tulad mo, ay talagang napakalaking panganib. Ikaw na matandang walang hiya, hindi pa ang iyong oras, manghimasok sa aking kinabukasan. Tita Li, tapos ka na ba? Oo, tapos na. Tatay Chen, ito ang iyong paglapastangan sa amin. Lahat ng miyembro ng Shixen Village, ang nararapat na parusa, kahit hindi lang kami ama at anak. Kung malaman ni Boss Chen, hindi ka rin niya titigilan. Sige na, Tatay Chen, inumin mo pababa, para ipaalam sa'yo, ang kapalaran ng lumaban sa amin. Uminom. Sige na, uminom. Inumin mo na, dali. Inumin mo para sa akin. Sinaktan mo ako. Tumangging uminom sa mabuti. Kung mawala ang laway, mawala na. Hayaan si Chen Wei na pumirma at alisin ang tala. Pabigyan siya ng agarang pag-alis. Tito Chen, kung alam mo lang na ito'y mangyayari, bakit mo pa ginawa noon? Sabihin mo nga, ngayong araw ay tahimik ka lang at sumama na lang para kumpleto. Magkakaroon pa ba ng ganito? Lahat ay nakatakda ng langit. Si Chen Wei, sa buong buhay niya, walang malaking tagumpay. Mahilig lang magmayabang. Ang asawa niya ay patay na. Hahayaan ko siya sa natitirang buhay niya, sa Africa, gumawa ng pancake at magbenta ng barbecue. Tapos na ba kayong dalawa? Kung may kakayahan ka, harapin mo ako. Ano? Anong huling baraha mo pa?
Naghintay ka pa sa asawa mong nagkukunwaring himatay. Ilalatag ko ang salita ko ngayon. Para sa baryong ito, hindi ko alisin kayong dalawang perwisyo. Hindi na ako si Chen. Sige, subukan mo. Halika dito. Mula ngayon, si Chen Wei ng Shixin Village. Kusang binura ang talaan at pagkakakilanlan. Hindi na lehitimong mamamayan. Ang pahayag ay agad na magkakabisa. Chen Wei. Simula ngayon, gagawin kitang hindi makauwi, hindi makilala ang mga ninuno. Sa nalalabing buhay mo, umuwi ka sa Africa. Magbenta ka ng ihaw-ihaw. Sino naman ang mahalagang tao na ito? Anong ginagawa ninyo? Naku, Director Chen, akala ko hindi ka darating. Tinatanggal namin ang peste sa baryo. Pasensya na sa nakakahiyang pangyayari. Paglilinis ng peste, pinatumban niyo ang tatay ko. Paglilinis ng peste ang tawag diyan kapag may nangyaring masama sa tatay ko. Pananagutan ninyo lahat. Tatay, sino ang nanakit sa... Ayos ka lang ba? Sun Fe. Hindi ba't gusto nyo ipalipad sa Africa para mawala? Bakit humihinto na kayo ngayon? Sige na. Director Chen, si Lolo Chen ang tatay mo. Anak, hindi ka ba opisyal ng Tian Chen Group? Hindi mo siya nakilala? Kanina pa ako nagtataka. Paulit-ulit mong sinasabing, mataas na opisyal ng Tianqian. Bakit hindi mo ako kilala? Ako. Siyempre kilala kita. I verify nyo kung may sonhay sa grupo. Opo. Director Chen, totoo siya. Pero noong nakaraang 6 na buwan, ninakaw niya ang pondo sa internship. Kaya natanggal siya. Nasa blacklist ka ng Tianqian Group. At hinahanap na economic criminal. Kasinungalingan yan. Matapat akong empleyado ng Tianqian. Paano ako magnanakaw? Naku, baka mahuli din tayo. Kayo ng anak, hindi lang kayo nagpapanggap. Ninakawan pa niyo ang tatay ko. Hindi niyo alam ang kapalit nito. Kapitan, imbestigahan ang crowdfunding account. May criminal record ito eh. Baka may kalokohan sa account. Director Chen, pakiusap. Luluhod na ako sa'yo. Huwag yun ang imbestigahan. Director Chen, mag-inya. Huwag kang lalapi. Baka sakalin ko siya. CJ. Kung ganito na ang sitwasyon, magtapat na ako. Bigyan niyo ako ng 100 milyon at isang sasakyan. Kung hindi, papatusin ko si Director Chen. Anak, 3 taon lang ang panloloko. 10 taon ang pagkidnap. Tatay, go big time na tayo. Ano nung binabasa mo? Kapag nakuha na natin ang pera, tayo'y magpapakasarap sa ibang bansa. Mahuhuli pa ba tayo? Pangluloko at ilegal na pag-iipon. Kayo palang mag-ama, ang tunay na salot sa baryo. Akala mo makidnap mo ako? Putang ina mo. Nako, Director Chen, sa ngalan ng pagiging kababayan, patawarin niyo na kami. Yung pera sa crowdfunding, hindi na namin kukunin. Magbibigay pa ako ng 3 milyon. Pakiusap huwag mo kami. Ay paku, masisira ang buhay namin. Sinabi ko na kanina. Hindi ako titigil hanggang mapatunayan kong ako si Chen Wei. Magpanaginip kayo sa kulungan. Tumawag ng pulis. Hulihin silang lahat. Opo. Tumawag ng doktor agad. Kamakailan sa Barangay Shixen, nasagip ang isang malaking halaga sa ilegal na panloloko at pagdukot. Mga pangunahing sospek na sina Sonhai at Sonfa ay nakakulong na. 25 taong sentensya, 3 taon naman kay Wang Kai. Director Chen, pasensya na po talaga. Nakakahiya ang nangyari. Ang plano ko po sana ay hanapin si dating Director Chen para magpalambing sa inyo. Di ko inasahang ganito. Kayo mismo ang makakausap. Pupunta sa Shixin para kay Itay. Nagkukunwari ba siya o talagang di niya kilala si Itay? Si Fifi Hubei drama queen. Pero huwag kayong mag-alala. Ipapakita ko sa inyo at kay dating Director Chen ang sinseridad ko. Sinseridad, binibiniho. May hidden agenda ka nga. Hidden agenda? Di naman, binibiniho. Wala kang pagsisising ipinapakita. Para palambutin ko ang comment text. Ayusin mo muna ang ugali mo. Pinagbigyan na kita, sinasamantala mo pa ang sitwasyon. Gusto mong maging ina ko, wala kang hiyang tao. Ay nga pala, wag mong isiping dadaan sa tatay ko. Para impluwensyahan ang desisyon ko. Pinapayuhan kitang bawasan mo ang isip. Mag-isip ng paraan tungkol sa tatay ko. Ito ay magpapalala lang sa pagpaparusa. Mas matindi.
Direktor si He Feifei ay General Manager ng Comet Technology. May hawak na 52% na shares ng Comet Tech. Ang Comet Tech ay para sa Tiangan Group. Sa 7 taong tech development, may hawak silang marami na technical documents ng Tiangan. Direktor Shu, itong si He Feifei, nakontak na natin siya noong nakaraang taon. Tapat siya sa Tiangan. Kung gusto natin siyang pabagsakin, kailangan nating humanap ng ibang pagkakataon. Talagang mahirap siyang kalabanin. Pero si He Feifei ang Tiangan Group. Tanging kahinaan, kailangan kong gawin ang lahat. Si He Feifei, tama. Ang manager ng Comet Tech. Kilala mo siya. Director Xu, hindi ba't nagkataon? Si He Feifei ay ex-girlfriend ko. Director Wang. Narinig ko may wineri kayo, na hindi masyadong maganda ang benta. Kung kaya mong asikasuhin si He Feifei para sumali ang Comet Tech kay Davis, maaari kitang garantiyahan na hindi bababa sa 500 milyon. Usapang tapos na. Isang malaking deal na 500 milyon. Feifei, huwag mo akong sisisihin, asawa mo, sa pagiging marahas. Nasaan na siya ngayon? Narinig ko pumunta siya Shixen Village. Nasa klinika siya sa Shixen Village ngayon. Director Xu, pupuntahan ko siya at dadalhin dito. Naku, punong barangay. Chen. Pasensya na talaga, sa aming baryo, ang mga taga-baryo ay hindi sanay. Sa illegal na pangangalap ay unang beses naming naranasan. Kinakatawan ko ang mga taga-baryo. Sa'yo at kay Imahi. Ang aming paghingi ng paumanhin. Naku, okay lang. Hindi maganda to. Alam ko namang hindi ka kulang sa pera. Nakakabili ka ng mas mahal na ginseng. Pero ito ay maliit na regalo nila. Tanggapin mo na lang. Sige na, tanggapin mo. Sige, tatanggapin ko na. Punong barangay, huwag kayong mag-alala. Mag-organisa ako ng investment sa baryo natin para sa pag-unlad. Mainam. Punong barangay, naaalala ko ang iyong kabutihan. Tandaan mo, Chen, bumalik ka madalas sa baryo. CJ, sige na. Maaari na tayong maghiwa-hiwalay. Huwag nating abalahin si Imahi. Tara na, umuwi na tayo. Tay, mauna na ako sa grupo. Huwag ka na ring magtagal. Sige, pupuntahan ko si Imahi. Babalik ako kasama niya mamaya. Oy, Director Chen. Ang Davis Group ng ACES, aktibo sa Haicheng nitong mga araw. Nagtawag ng shareholders meeting. Hinihintay ka nila para magdesisyon. Imahi, kumusta ka? Mas maayos na. Malala talaga, halos walang lunas. Ganoon ka seryoso. Dalhin na kita sa malaking ospital. Ito ay balat lang. Ang totoong malala na sinasabi ko ay... Feifei. Binisita kita, okay ka lang ba? Bakit ka nandito? Halika, yakap muna. Gino, pasyente, nagpapagaling pa. Huwag masyadong gumalaw, magpakahinhin ka muna. Matagal na tayong hiwalay, Wang Ji. Bakit mo pa ako hinahanap? Kuang Zi. Paano mo nalaman na nandito ako? Naku. Siyempre, si Director Xu ang nagsabi. Uy, pinadala talaga ako para sunduin ka, para sa malaking negosyo. Makikipagnegosyo si Director Xu sa akin. Ha? Aling Director Xu? Baka siya Si Director Xu ng International Gant na si Davis. Malaking tao talaga siya. Feifei, ako nga pala, ipinakilala kita sa, ang laki ng koneksyon. Ang Davis ay galing sa Tianqian Group, kumpanyang kalaban, ayon sa regulasyon ng industriya. Ang kumpanya ni Imahi ay baka hindi dapat makipagkita. Huwag kang sumaba. Bakit ka sumasabat? Feifei, ano nung relasyon nyo? Hindi ba halata? Siya ang bago kong boyfriend. Kaya, wag mo na akong guluhin. Feifei, sira na ba ang ulo mo? 36 ka lang. Kumuha ka ng lalaking mahigit 50. Pag kayo'y nag-aano sa gabi. Kaya ba niya, hindi mo problema to. Hindi makikipagkita si Feifei kay Sir Xu. Pakiusap, umalis ka na. Feifei, ayaw mo talagang sumama. Babalaan kita. Huwag mo akong pilitin gumamit ng dahas. Wang Jing, sa mga taon na ito, palagi kang nambubugbog. Nangangaliwa. Sa buong buhay ko, hindi na kita papayagang lumapit. Hindi mo narinig ang sinabi ni Feifei. Umalis ka na. Matandang hukluban. Hindi pa tayo tapos. Akala mo kung sino ka na, alam mo ba? Anong mangyayari kung agawin ang girlfriend ko? Sinira mo ang 500 milyong deal ko. Papatayin ko kayo ngayon. Sir, nagpapahinga ang pasyente. Huwag kang gagawa ng gulo. Gugulo ako dito. Anong magagawa mo sa akin? Huling babala sa'yo. Bilisan mong umalis, kung sa susunod, makita kitang kasama. Si Feifei, papatayin kita kaagad.
Sa isang lipunang legal, pag-uusapan ng pagpatay at arso ng napakadali. Ang tapang mo naman. Mayabang ako. Mayaman ang pamilya ko. Ano nang pakialam kung patayin kita? Kundi lang, magbabayad lang ng 1,000,000 liray itong pera. Mas maliit pa sa gastos ko sa club, sa isang gabi lang. Huwag mong gagalawin ang matanda, hindi kita titigilan. Hoy! 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 Mang Chair, kayo na munang humarap. Pupunta ako sa punong barangay. Bilisan mo, ikaw na matandang huklubat. Naglakas loob ka pang lumaban. Maniniwala ka ba kung maghanap ako ng mga tao para ilibing ka? Batang-bata pa ang lalaki, kahit ako na gitnang gulang, ay hindi mo matalo. Mahina na ba ang katawan mo? Tara na. Matalinong umalis ka na dito. Hindi ka welcome dito. Matandang hukluban. Tila ngayon ay talagang gusto mong lumaban. Sige, halika. Handang makipaglaban. CJ. Hoy! Nasaan na kayo lahat? Punta kayo sa klinik ng Shixin Village. Ninakaw ang shota ko, bilisan nyo. Matanda, maghanda ka ng mamata. Pagdating ng mga tropa ko, papatayin kita. Siya ang nagpasimuno, ang matandang ito. CJ. Kayo na bahala sa kanya. Pupuntahan ko sa klinik ang babae at kukunin ko siya. May mahalaga akong gagawin sa kanya. Libre ko kayo ng inuman mamaya. Magsalita ka ng may respeto. Aba, dati ka rin. Kasintahan ni Fifi. Paano mo siya nagagawang tawagin ganyan? Kiray, kisay. Dami-dami ng babae sa paligid ko. Nasaan si Fifi? Isa lang siyang napupusuan ni Boss Tsu. Kaya ako medyo magalang sa kanya. Dahil ayaw niyang sumunod, kailangan ko na lang gumamit na marahas na paraan. Kayong lahat, umatake. Matanda, anong kamay mo gamit sa water gun? Bilang magkakapatid, kami mag-iiwan muna kami ng reserbang kamay, para hindi ka malungkot sa gabit may paglabasan. Baka siya isang matandang unit. Ang ibaba niya ay matagal nang hindi magagamit. Sige. Tigilan ninyo. Lahat kayo, tigil. Fifi, ngayon, ikaw, ay talagang lalaban sa akin, no? Alam mo ang ugali ko, kung magagalit mo ako, kukunin ko ang kalahati ng buhay mo. Para kay Uncle. Sa ngayon, sumugal na lang ako. Alam niyo ba kung anong pagkatao ni Uncle? Nagtatangka pa kayong galawin siya. Itong matandang ito? Anong tagong pagkatao pa kaya niya? Akala niyo ba madali kaming lokohin? Kaya si Miss He, nahulaan ang relasyon namin ni Lee. Si Tito, siya kasi, ama ni President Chen ng Tiangan Group. Kung galawin mo siya, hindi ka takot kay President Chen. Mananagot sa inyo. Fifi, niloloko mo ako, di ba? Ang matandang ito, siya ang tatay ni Boss Chen. Pag-isipan nyo. Si Chen Wei ang tatay ni Boss Chen. Si Tito, Chen Wei din ang pangalan. At ngayon, noong nag-crowdfund sa si Tito bilang Tiangan Group, nagbigay ng 80 milyon. Lahat yan matibay na ebidensya. Fifi, iniisip mo bang 3 taon lang? Marami ang Chen Wei sa kalye. Ha, lahat sila ang dating Boss Chen ng Tiangan. Ang matandang ito, isa lang siyang manlulokong nagpapanggap. Siniseryoso mo ba talaga siya? Chen Wei din ang pangalan ko. Ako rin kaya ay ang tunay na tatay ni Boss Chen. Fifi, ako naman, mas marami akong alam kaysa sayo. Nasaan si dating Boss Chen ng Tiangan? Nasa Haolong Villa na siya nagre-retiro. Di lumalabas ng bahay, para pumunta rito para makipag-date sayo. Naloko ka na, ang tanga mo talaga. Anong klase kang tao? Isa kang. Anong gagawin? Hindi ko sila napigilan. Tito, tumakbo ka na. Kapatid, kahit anong mangyari ngayon, hindi kita hahayaang dalhin si Fifi. Oh. Matandang lalaki, matigas ang dila mo. Sige, maglaban tayo. Tignan natin kung kaya mong talunin ang 10. Young Master Wang, akala mo ba ang matandang ito ay si IP Man? Kaya mong isang laban sa 10, hindi niya kaya kahit isa. Lahat kayo, umatake. Tigil, sasama ako sayo. Wang Jing, sasama ako sayo. Fifi, hindi mo kailangang sumama sa kanila. Tatawag na lang ako ng mga taga-baryo. Tito, wag kang maging tanga. Pagdating ng mga taga-baryo, kanina ka pa nila napatay. Bilang ganti sa pagligtas mo sa akin, aayusin ko ang sarili kong problema. Ayokong pabigatan ka pa ulit. Tama na, wag na kayong mag-away. Bakit ang kulit? Tara na. Hoy. Hoy, sumunod ka. Sakay na. Wang Jing, paalisin mo agad mga tauhan mo. Huwag galawin si Tito. Nasa kotse na kita. Akala mo ba susundin kita? Ha?
Magmaneho. Gawing inutil ang matandang yan. Kung mamatay, ako ang bahala. Ang matanda, tumatakas pa, habulin mo, patayin mo siya. Napakalaking kabalbala. Sa Shixin Village, may kumikilos kay Old Chen. Kahit pa ang Diyos ngayon, huhubaran ko siya ng bala. Anong tinitingnan mo? Tigil. Tumigil ka. Lily, bilisan mo. Davis, iligtas si Hififi. Cometech, mayroon silang maraming data ng teknolohiya. Kung mapunta sa mga kamay ng Davis, delikado. Ano? May masamang balak siya, hindi sapat na lumapit sa iyo. Ngayon, ibebenta pa ang grupo. Napilitan lang siya. Puwersahang kinuha siya. Bilisan mong iligtas siya. Habulin nyo dito. Mas mabilis pa sa kuneho. Habulin. Gumawa kayo ng plano. Pupunta ako kay Davis. Pumunta ka sa TechDep, gumawa ng emergency plan. Opo. Ipatawag ang buong baryo. Haharapin natin sila. CJ. Sana ang susunod na kooperasyon ay maging maayos. Bilisan mo. Boss Tsu. Nandito na ang tao. Huwag mong kalimutan. Bayad at pagkuha agad. Miss He, unang kita. May regalo ako sa iyo. Maupo tayo't mag-usap. Umupo ka dyan. Susuntukin kita. Mukhang si Boss Tsu. Sumang-ayon ka na dati pa. Si Wang Jing ang nagdala. Ang resulta ang mahalaga. Basta't magawa ang deal. Hindi ako nagmamalasakit. Fifi. Habang sumusunod ka lang sa akin. Ngayong gabi, ibigin kita ng husto. Ibigin ka ng lubos, para hindi ka na makaakyat sa kama. He. Pakilala ko ang dalawang ito. Sila si Gilin mula Haichen. At He ng property group. Boss Tsu, diretsahan na lang tayo. Nakaplano kong ibigay sa iyo ang resources. Silang dalawa ay mga piling-piling grupo para sa iyo. Magbibigay sila ng mga order sa Comet Group para gawin. Dahil sa endorsement ni Boss Tsu, ang aming software development mula ngayon ay ipapasa lahat sa Cometech. Ang taunang budget para dito ay halos 500 milyon. Hindi rin bababa sa 500 milyon. He. Sa tingin ko, ang Cometech ay magtrabaho sa Tiangan Group ay sayang sa kanilang kakayahan. Basta't makipagtulungan ka kay Davis. Ngayon, maayos ko na para ang order na magsisimula sa at bukas, maaari na natin maipapaipo ko ang Cometech sa proseso. Takbo. Matandang lalaki, tumakbo ka pa. Hayaan mong tumakbo ka. Nagtatago ka, ha? Nagtatago ka, ha? Huwag niyong sobrahan. Ang mga kahinatnan ang halaga ay hindi niyo kayang bayaran. Halaga. Kahit pa mamatay ka sa hampas ko, ang amo, pinakamalaki mong matatanggap ay 1 o 2 milyon lang. Akala mo ba ang buhay mong kawawa ay may banta sa amin? Lalo na, hindi ka naman kailangang patayin. Gawin ka na lang na vegetable para hindi ka na makabangon. Kayo, mga kabataan sa lipunan, gamit lang ang kaunting pera ng mayaman, gumagawa kayo ng mali. Ito ay paglabag sa batas. Itikom mo yung bibig mong mabaho, matandang lalaki. Kaming mga kapatid, para kay Boss Wang, ay padadalhan ka sa langit. Boss Tsu. Nangako ka sa akin ng maraming benepisyo. Kung gayon ang aming Cometech, ano ang kabayaran? Napakasimple lang. Basta't ibigay mo sa Tiangan Group ang lahat ng teknolohiya, bukas, maipapaipo ko ang Cometech sa proseso. Kung itatakwil mo si Director Chen. Siyempre naman, uway. At saka, maaari mo ring iligtas pinakamamahal na matandang lalaki. Fifi, napakabata mo pa. Ayaw mo namang maging biyuda, di ba? Fifi. Si Chen Li, ang suplada at masungit, ay hindi sulit sa iyong katapatan. At saka, tingnan mo. Ang ibinibigay ko sa iyo ngayon ay higit 10 beses pa kay Chen Li. Wala kang dahilan para tanggihan ako. Magsalita ka. Bilisan mong sumang-ayon. Magsalita ka. Bitawan mo ako. Paano mo tinatrato ang ihi natin? Tama. Uy, ano nga? Boss Tsu, oy, pupuntahan ko ang matanda, kung ano na ang nangyari sa kanya. Sige, mag-usap kayo, patuloy lang. Ang proseso ng pag-ipo, iba sa pag-ipo.
Su, pangarap lang yan. Ang aming Comet Technology, nahihirapan kami ngayon pero hindi kami desperado. Tungkol sa core technology ng Tiangan, hindi ko ibibigay kay Davis. Labag ito sa etika ng negosyo. Parang ayaw makinig. Utak na kahoy. Paano nakarating sa General Manager? Sa negosyo, lahat ay paraan. Walang silbi ang moralidad. Miss Yi, lubos kaming dismayado. Su, kung wala ng negosyo, aalis na kami. Hififi, tapang mong tumanggi sa alok ko. Binigay ko ang deal na ito. 1 bilyong order. Sa isang kibot lang ng bibig mo, tinanggihan mo. Kung gusto mong makipag-ayos ako kay Davis, kailangan ay sumang-ayon ka sa 3 kondisyon. Una, palayain agad ang tiyo. Pangalawa, patuwid kay Director Chen, patunay ng paghihiwa at opisyal na sabihing hindi mananagot sa kompetisyon. Hindi ko ibibigay ang technical docs ng Tiangan kay Davis. Hififi, binigyan na kita ng lugar. Kayang gawin kong ang Comet Tech bukas. At kaya ko rin itong isara ngayong gabi. Pag-isipan mong mabuti ang sasabihin mo sa akin. Huwag mong paubusin ang pasensya ko. Boss Su, iisa pa rin ang sabik. Una, pakawalan nyo ang matanda. Tapos pag-usapan natin ang atin. Boss Shu, napasok na ng hacker ang server ng Cometech pero ang admin password ay di mabutas. Kailangang mano-mano ang input. Kapag naipasok mo ang master password, ang mula sa Cometech, lahat ng tech docs ng Tianqian Group, ibigay mo sa akin. Kung gayon, lahat ng aking sinabi kanina ay matutupad, kasama ang matandang iniisip mo palagi, ay ibabalik din sa iyo. Hanggat di ko nakikitang ligtas ang matanda, di ko ibibigay sa iyo ang password. Di ko kayang makitang ang aking tagapagligtas ay nagdurusa. Hififi, ayaw ko talaga kapag may nakikipagtawaran. Gusto mong palayain ko ang matanda, di ba? Kung gayon, hahayaan ko siyang Ipadala mo sa akin ang ilang video niya para makita ni Bossy ano ang kahihinatnan ng mga lumalaban sa akin. Fifi, ang matandang iniisip mo palagi kasama natin ngayon dito. Kapag nag-utos lang sa susunod na linggo, patay na siya. Uncle Subei, ang tindi ng pamamaraan ninyo ni Wang Jing. Sa mundo ng business war, normal lang ang may kaunting dugo. Hififi, wala akong oras makipagbiruan. Kung magpapatuloy ka sa paglaban, di rin magiging maganda ang kahihinatnan. Napaka-ruthless ni Xubei at Wang Jing. Kahit sumuko pa ako sa kanila, tingin ko, si Xubei ay ditutuparin ang pangako niya sa akin. Boss Xu, ang 3 kondisyon na binigay ko ay di naman sobra. Bakit mo pa ako pinipilit? Wala na akong oras. Ang Tianqian Group ay napansin na si Davis. Ngayong gabi, kailangan ko makuha ang gusto ko. Ngunit kayong dalawang malaking grupo. Ang kompetisyon ninyo, bakit ako at ang matanda ang ginagamit? Ang laban ng malalaking grupo. Ang unang nasasakripisyo ay tulad mo na di marunong umangko. Maliit na kumpanya na di alam kung kanino kakampi. Bibilang ako hanggang 3. Pagdating ng oras, kung di ka susunod, wag mo akong sisihin kung ano man ang gagawin. Sa minamahal mong matanda, 3. 2. Sang-ayon ako. Pero mangako ka sa akin. Pagkatapos mong makuha ang gusto, palayain mo agad ang matanda. Paumanhin, Boss Chen, para mailigtas siya. Wala na akong magawa. Impossible to. Impossible. Ang password na ginamit ko ay tama naman. Boss Xu, bigyan mo pa ako ng oras. May problema siguro dito. Hififi, nalalaban mo na ako. Akala mo ba di ako kikilos? Biyakin mo braso ng matanda. Para makita ni Boss He ang aming ugali. Matanda, ikaw, nagkakatuwaan kayo ng ex-girlfriend ko. Ikaw, sa harap ko, ginagawa mo pa ang ganito. Kawawang magkasintahan. Nanatili ka pang matigas ang ulo. Alam kong di gagawin ni Fifi ang magpabuyo sa pilit ninyo. Pinapayuhan ko kayo. Mas mabuti pang magbago na kayo. Kung hindi, walang makakapagligtas sa'yo. Matandang hukluban. Mas mabuti pang isipin mo muna ang sarili mo dahil sa ngayon, pupinsalan na ako ng isang braso. Itutok mo pa ng kaunti. Iangat mo pa ng kaunti. 2, 3, tigil. Sino ka? Boss, ano pong nangyayari? Interesante. Noong una, gusto ko lang bulpihin ang matanda. Ngunit may dumating na mas matanda pa. Hoy, matanda! Alam mo ba kung sino ako? Huwag mong akalain na dahil may dala kang ilang tao, matatakot na ako sa'yo.
Matalinong magsilayas ka na. Huwag mong sagabalin ang mahalaga kong gawain. Bagaman hindi ko alam kung sino ang tatay mo, ang tulad mong walang modo, nangahas manakit kay Lao Chen, ang mga matatanda at mamamayan ng Shixin Village, ay hihingi ng katarungan sa iyo ngayon. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Boss, ang dami nila. Umalis na lang kaya tayo? Mapapaihi ka na sa takot sa ilang matanda. Heto ang 1,000,000, kunin mo na ang pera ko at umalis ka. Akala mo lahat tulad mong pera lang ang ala. 1,000,000 lang yan. Masyado kang nagmamaliit sa amin sa barangay Shixin, mga kabarangay namin. Nagagawa ng pera ang imposible, di ba? Mga probinsyano kayo, nakakita na ba kayo ng 1,000,000? Hindi nyo makikita yan sa buhay nyo. Tanda. Kung may utak ka, kunin mo na to't umalis ka. 1,000,000? Hay! Si Chen nagbigay sa barangay namin ng 80,000,000. Sino ka ba, para apihin siya? Kabarangay, ginawa nila kay Chen. Gantihan natin ngayon. Sugurin nyo. Hindi makontakt ang tinatawagan. Ano to? Bakit hindi siya sumasagot? Ikulong niyo si Hifi. Marami akong paraan para umamin siya sa lahat. Shu, dumating na si Mr. Chen. Sino bang Ms. Chen o Emily? Mga walang kwenta lang yan. Subei, sino yan? Ang kulit. Chen Li, bakit ka nandito? Sinong walang kwenta? Hindi ikaw. Bakit hindi man lang? Nagpaalam si Ms. Chen. May negosasyon ako. Ms. Chen, Subei, pinilit ako ilabas ang password ng Hexing Tech para maglabas ng trade secrets. Naibigay mo na ba? Ginamit nila buhay ni Tito para mapilitan ako. Binigay ko na talaga. Pero mali daw ang password. Ako nagpagalaw sa Eki para maiwasan ang disaster. Ikaw pala ang may gawa. Hoy Tito. Huwag kang mag-alala, nailigtas na ako ng mga taga rito. Umalis ka na sa Davis Group. Nakalaya ka na, mabuti naman. Ano to? Bakit palpak si Wang Ji? Ni matandang lalaki di mapaamo. Subei, sa teritoryo ko ginagalaw mo tao. Alam mo ba ang kapalit? Davis Group ito. Ilang sampal ang natanggap mo? Isang malakas na sampal. Dobleng bayad ang kapalit nito. Sa 3 araw, paalisin ko ang Davis sa Haiche, bubuwagin ang branch office, at paalisin ang empleyado. Kapag hindi mo nagawa, gagamitin ko ang kapangyarihan ng tiangkian dito para sayo. Naiintindihan mo, alam kong brutal ka. Ngayong nagkita tayo, totoo palang balita. Ang pagpapakumbaba sa kalaban. Pagpapahirap sa sarili, sasakop ko ang kapangyarihan, di ka kalaban ko, umalis ka na't huwag nang umepal. Alis na tayo. Nakaharap kaya si Tito ng matagal? Nasaktan kaya siya? Hoy, CJ. Matandang to, sabihin ko sa'yo, hindi to matatapos sa ating dalawa. Nagdala ka ng mga probinsyanong walang modo. Para sugurin ako, makinig ka. Pagbalik ko, 10 beses na dami ng tao ang dala ko. Tandaan mo to, si Davis ang nasa likod ko. Lakad ng dahan-dahan, Mang Chen. Nasa peligro na tayo. Ang yabang mo pa rin. Batang salbahe ka. Hindi mo ba kilala si Mang Chen? Huwag mo akong takuti. Taong nagdadamit basura. Anong silbi niyan? Taong kilala, alam mo ba? Mga mayayaman sa itaas ng Haicheng. Kilala ko silang lahat. Wala ka sa lista. Tama ka, wala ako riyan. Kahit retired na ako ngayon, pero sigurado ako. Nakilala ako ng tatay mo. Ano? Hoy, ang tatay ko ang may-ari ng sikat na vineyard sa Haicheng. Kilalanin mo siya. CJ. Bai, hanapin mo ako ng tao, yung may vineyard sa Haicheng, anak niyang si Wang Ji. Papuntahin mo dito sa Shixin Village. Agaran. Hoy, Boss Shu. Anong sadya mo, Mang Wang? Pumunta kagad sa Shixin Village. Hinihintay ni Boss Chen. Sa tono, galit na galit sila. Boss Chen, sinasabi mo ba si Boss Chen ng Tiangan? Malas ka talaga. Sige, pupunta na ako. Ako mismo, ang kukuha sa'yo. Tuturuan kita ng leksyon.
Matanda. Sabi mo kilala mo tatay ko. Bakit hindi mo sabihin? Kilala mo ang pinakamayaman. Boss Chen, sino ang gumawa nito sa'yo? Dahil yan sa anak mo. Sa susunod na linggo tapos ka na. Hindi po. Ano ulit tawag mo sa matandang yan? Batang pasaway. Anong sinabi mo kay Boss Chen ng Tianggan? At sinabi mong mag-uotochi siya sa susunod na linggo? Hindi. Ikaw nga si Boss Chen ng Tianggan. Ang tatay ni Chen Li. Okay lang kahit magkagulo ka noon. Ngayon, malaki ang gulo mong ginawa. Gusto mo bang mamatay tayong lahat? Boss Wang, ayaw mo nang buksan ang winery mo. Kapag sinabi ni Boss Chen, bukas ay magmamalimos kayo sa kalsada. Boss Chen, kasalanan ko ang anak ko. Noong nakaraang 10 taon, sa isang salo-salo, nakilala kita, kaya pakiusap, patawarin mo na kami. Hindi ka pa baluluhod at hihingi ng tawad kay Boss Chen. Tito Chen, alam kong mali ako. Pakiusap, patawarin mo na ako. Tito Chen, nagmamakaawa ako. Tapos na to, nakasakit ako ng malaking tao. Paano na ako magkakapera sa panlili? Boss Chen, ako'y patas kung kumilos. Boss Wang. Kung sa Shixin Village, mag-invest ka sa Great Farm. Agad siyang susuko sa pulis, at parurusahan. Ang bagay na ito. Pakakawalan ko na. Sige. Mag-i-invest ako. Kukunin ko ang winery namin. Lahat ng kita sa 5 taon, para sa infrastruktura, ng grape farm sa Shixen. Iyon. Ngayon na, pipirma na tayo ng kontrata. Boss Chen. Grabe ka na talaga. Punong baryo. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Nako, ano ka ba? Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Saka, hindi ko kailangan bayad nila. Sasabihin ko sa inyo. Kung malaman kong hindi ka tapat, ang winery mo simula ngayon, ay isasara na. Boss Chen, agad akong susuko at magpapakulong. Sana po ay maging mapagbigay kayo. Bigyan ng pamilyang Chen, ng pagkakataong magbago. Alis na. Boss Chen. Tumawag na ng ambulansya. Fifi, huwag kang sumama sa kanya. Mukhang determinado si Papa na humanap ng bagong na. Bahala na. Dahil hindi naman masama si Fifi. O sige na lang, Manong. Nasa ospital na ako. Huwag mo akong ganyan tingnan, nakakahiya naman. Ikaw pa ang may ganang sabihin yan. Kanina, ikaw, paulit-ulit mong tinawag ang pangalan ko. Nahihiya na talaga ako. Hindi naman siguro. Mukhang, dapat ay ayusin ko ang kwarto na may dobleng kama, para magkahiwalay kayo. Baka isipin nilang hindi ako marunong umunawa. Palagi kong nararamdaman, binabantayan ni si Chen ang kalagayan ni Mano. Baka naman, mayroon silang tunay na ugnayang dugo. May gusto akong itanong, ito ay, ikaw at si Mano, talaga bang wala kayong relasyong pampamilya? Anong gusto mong sabihin? Gusto mong sabihin, ang Manong na nagbebenta ng bibiling ay tatay ko. Sa tingin mo, kamukha ba? Nga, hindi masyadong magkamukha. Xiaoli, ikaw. Itong si Hififi, mukhang hindi talaga niya alam. Ang Manong sa bibig niya ay tatay ko. Ako naman, lumaki akong kumakain ng kanyang mga gigi. Malapit lang talaga ang aming relasyon. Sabi ko na nga ba, ang kasuotan ni Manong ay simple lang. Paano siya magiging si Old si Chen? Ay nga pala, Manong, gastos mo sa gamot. Huwag kang mag-alala, babayaran ko. Ay, hindi na kailangan. Xiaoli. Hififi, dahil hindi mo kusang, ipagkanulo ang Tianggan Group at walang malaking pinsala, pababayaan na lang kita. Naiangat ko na ang iyong cooperation blockade. Sana'y maging tapat ka sa Tianggan. Salamat. OCJ, salamat po, Sir Chen. Di na ako magtatagal. Masiyahan kayo sa inyong dalwahan. Ay, ang totoo lang ako. Sir Chen, dahil pumayag ka na sa usapin ni Madam He at Lolo Chen, bakit may tabing pa rin? Huwag mong pakialaman ang usapin ng pamilya. Gawin mo ang iyong trabaho. Kung hindi alam ni Hififi, ang pagkatao ni Dad, di siya mapipilitan. Pwede pa sila maging sweet muna. Davis Group, hindi sila basta susuko. Kailangan kong mag-focus sa pagharap kay Davis. Sobrang naman si Chen Li, hindi lang kami pinawala. Sa Hai Chen, sinampal pa ako ng 10, halos mapunit ang mukha. Bobo ka talaga. Bakit hindi ka nagpadala ng mga killer para direktang harapin si Chen Wei? Bakit hindi ka kumuha ng malalakas nung negotiation at kidnapin si Chen Li palabas ng bansa? Hindi ba pwede yon? Pa, ako. Hindi ko masyadong inisip. Deserve mo yan. Paano ba kita tinuturuan? Kung gagawa, gawin hanggang huli.
Kung kumilos ka na, dapat tapusin mo hanggang duguan, yung Wang Jing na gangster. Anong silbi niya? Inutusan mo siya, hindi ba yan pabigat pa? Tama po kayo. Ako ang nagkamali. Ikaw talaga. Ngayon, ang natitira na lang ay halaga sa kasal. Umalis ka na. Hintayin mo ang usapin sa Tiangan. Huwag ka nang makialam pa. Ayoko ng kasal. Walang hiya. Anak kita, kung di ka magbibigay, halaga sa akin, para saan tong pagpapalaki ko sa'yo. Lumayas ka sa harapan ko. Huwag mo akong pag-initin ng ulo. Lolo Chen. Mahigit 20 taon na. Dapat na tayong magkita at mag-usap. Kumusta ang paggaling? Congratulations, sir. Maganda ang paggaling. Malapit ka ng ma-discharge. Salamat. Malala ba ang sugat? Ay, yung Kayo po ba si Chairman Z ng Haichen Chamber of Commerce? Ikaw si imahe ng Hixing Technology. Kaibigan ko, kumusta? Ah, ganoon pala. Lolo Chen, nagising ka na rin. Bago matapos ang tao, may pinakilala. Ilan, pero tinanggihan mo. Nakakainis ka, ang galing ng koneksyon ni. Uncle. Hindi naman siguro si Chairman Bai ay suki rin sa Vivek ni Uncle. Hindi yan ang iniisip mo. May kailangan ka ba sa akin ngayon? Ang init dito sa loob. Uncle, maglalakad-lakad lang ako. Kayo muna mag-usap. Siksugiren, ang salot, nakakuha ng investment mula via pabalik ng Haicheng. Ang hayop na pasaway na naman, mukhang may kasunod na ang away nyo. May 3 milyong deposito sa card. Ingatan mo yan, may 7 milyon pa pagkatapos. Dagdag pa ang US Green Card. Opo, Boss Shu. Basta ma-inject ko, pagkatapos manganak ng asawa ni Chen Wei. Magka-problema, di ba? Mahusay, pinakamainam. Si Wu Xiaomei at ang kanyang anak, mamatay lahat sa delivery room. Chen Wei, gamit ang buhay ng asawa mo't anak, para pigilan ka, para mahirapan kang mamuno. Pagdating ng tiyangan, akin na. Xiaomei, wag mo kaming iwan. Xiaomei. Pagkatapos ni Xiaoli kay Davis, hindi na makaupo si Sugiren, kailangan niyang kumilos na. Ako ang target niya. At andito na siya. Tulad pa rin ng dati, walang makakahanap sa kanya. Mang Chen, huwag kang mag-alala. Kung may mangyari, tawagan mo ko agad. Tutulong ako palagi. Huwag mong solohin to. Sa likod ni Davis, may mga international finance. Kung si Tiangan ay lalabanan, baka matalo siya. Naiintindihan ko. Sige, mauna na ako. Kaibigan, marami ng taon tayong hindi nagkita. Tara, magkita tayo sa dati. CJ. Matagal ko nang inaasam. Malugod akong sasama. Xiaomi. Ang pumatay sa iyo noon, bumalik na. Hindi ko na siya palalalampasin ngayon. Nakausap ko na si Matandang Chen. Pumayag siyang lumabas. Ipagbigay alam mo agad. Ang ilang internasyonal na kapital. Simula na ang trabaho ngayon. Isagawa ang pinakamataas na plano. Opo, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Magagamit ko ang isang para magbigay daan ka. Sa pagkakataong ito, magagawa ko pa rin. Naibigay mo sa akin ng Tiangan Group. Tito, saan ka pupunta? Makikipagkita sa kaibigan. Samahan na kita, no? Fifi, may kailangan ako ngayon. Gusto kong humingi ng tulong. Ikaw lang ang makakagawa nito. Ano iyon? Gaano ka espesyal? Magtakda ka ng alarm. Pagkalipas ng 3 oras, kung hindi ako tumawag sa'yo, pumunta ka agad kay Xiaoli. Kunin ang IH-523 file. Pumunta sa kamara, ibigay kay Presidente Bai. Tandaan mo ito, siguraduhin makuha ang orihinal. Tito, hindi ko masyadong naintindihan. Anong IH-523? Ano ba talaga ito? Huwag ka nang magtanong pa. Gawin mo lang ang sinabi. Ang iba, inayos ko na lahat. Ngayon, magkunwari tayong magkasintahan. Huwag nating kunin ang atensyon nila. Baka may nakakarinig sa ospital. Huwag masyadong magsalita. Fifi, kung makikipagdigma sa akin si Sugiren, sa'yo na lang ako asa para manalo. Tito, huwag kang mag-alala. Magtatakda na ako ng alarm.
Chairman, ang signal jammer, na ilagay na, ay activate pagdating ni Chen Wei. Dagdag pa, ang iba pa naming kasamahan, nagpanggap ng empleyado rito, handang sumunod sa utos mo. Mahusay. Sana maging masaya ang ating usapan. Davis at Tiangan, parehong kumpanya ng big data. Masyado ng marami sa merkado. Sakto lang na ako ang mangibabaw. Kaibigan. Umupo ka. Kumusta ka, kaibigan? Mahigit 20 taon na tayong hindi nagkita. Na-miss mo ako, di ba? Miss ko. Talagang miss ko. Lagi kitang iniisip. Pag-upa ng anestesista, pumatay kay Xiao Mei. Hindi ko ito malilimutan habang buhay. Ang pangit mong, masamang mukha. Kung gayon, ako ay lubos sa pinarangalan, na maalala ka ng lumikha, ng 200 milyong kumpanya, habang buhay. Kahit panaginip, tatawa na lang ako. Tama na ang satsot. Sabihin mo, anong gusto mo? Ay, wala naman. Pirmahan mo to. Ibigay mo ang Tiangan. Manganga ko ako mula ngayon. Hindi na ako gagawa sa iyo at sa anak mong si Maria. Anong masasabi mo? Akala mo ba yuyuko ako sa'yo? Huwag kang magmatapang. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Nagawang ipa-reincarnate ang asawa mo. Ngayong araw din. Kaya ko ring ipa-reincarnate para makasama ang nanay niya. Mukha ngayon, talo ka man o panalo. Makikipag-away ka sa akin. I-jam ang signal. Basta hindi ka pumirma, hindi ka makakalabas ng pintong ito, hindi ka rin makakatawag ng kahit sino, para alam mo na rin, kung hindi ka dumating ngayon, may plano rin ako, pero sa panahong iyon, ikaw at ang anak mo na ang, sabay na mamamatay. Ito ang iyong pinili. Simulan ng pagbebenta. Putulin natin ang halaga ng Tianchen stock. Ano? Sa loob ng 1 oras, wawakasan ko ang Tianchen. Boss Xu, maaari ba kitang pagkatiwalaan? Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Manager Chen, nakikiusap ako ng taimtim sa tulong mo. Pinapakasal ako sa sihi ng Owen Group ng ama ko, pero isa siyang lalaki. 60 anyos na manyakis. Kahit ama ko siya, hindi ko kayang isakripisyo ang buhay ko dahil sa kanyang kasakiman. Ayan, Xu, hinihingi mo ang tulong ng kalaban kahit na sarili mong ama. Ang ituturing ka bilang kasangkapan, kahit peke man ito, dapat mas maigi ang dahilan mo. Anak, hindi sa hindi kita pinagkakatiwalaan, pero delikado ngayon, hindi kita maaaring asahan. Paano kang ganito, kung kakampi kita ng lubusan? Isusuko mo ang sarili mong ama? At sasabihin ko ng diretsahan, marami akong ebidensya ng money laundering niya. Kung malalampasan mo ito, ibibigay ko ang Davis Group sa iyo. Basta protektahan mo lang shares ko. Alam mo ba kung paano plinano ng ama mo ang krisis na ito? Hindi ko masyadong alam, pero may posibleng mamatay. Mahigpit ang batas dito. Nagpapatay pa rin ang ama mo, manali kayo o hindi. Hindi naman ito ang unang beses. Manager Chen, maraming international na grupo ang nag-short sell sa Chenqian. Halos 50% na ang lugi ng stocks. Ha, ang bilis nila kumilos. Manager Chen, napakaraming investor ang naghihingi ng paliwanag. Kung hindi maayos ito, pwedeng magkagulo. Chen Lei. Walang puso kang negosyante, ipinagbili ko kotse at bahay. Para sa stocks ninyo, nawala ang kalahati sa isang gabi. Lalabanan kita. Kuya, lubog ang stock ng group. Malaki rin ang lugi namin. Pinag-aaralan na ang solusyon. Anong solusyon? Sa buwatan lang tong lahat. Isinusubo niyo ang mga investor. Chen Lei, sumpain sana ang pamilya mo. Bibigyan ko kayo ng paliwanag, pero huwag kayong magkagulo dito. Ihanda ang press conference. Ako na ang bahala sa kanila. CJ. Ingat po kayo. Tutuparin ko ang lahat ng pangako. Kung malalampasan mo to, sasamahan kita hanggang dulo. Paano kung hindi ako makalusot? 3:00 na ng hapon. Mabilis kumilos ang ama ko. Makakaligtas tayo pagkatapos ng gabi. Manager Chen, inatasan ako ni Tio. Nakunin sa iyo ang dokumento. Anong dokumento? Ang file na -523. Huwag, ulo iyan ng Tianqian Group. Isa 0 taong big data research. Buhay na kumpanya natin to. Hindi natin pwedeng ibigay. Bakit ikaw ang pinakuha? At hindi iba? Hindi ko rin alam. Pero sabi niya, pag nakuha ko, ibigay agad kay chairman. Ubos kayang diskarte. Ganito na pala kalala. Bubuksan na kaya niya ang teknolohiya para mawala ang kumpanya. Patay kung patay. Manager Chen, kung maaaliw natin ang mga investor, makakalampasan natin to. Huwag nating ibigay ang ating puso sa iba. Ano kaya ang kalagayan ni Tio? Dadalhin kita para makuha.
Matagal na tayong magkakilala. Alam mo naman ang mga pamamaraan ko. Kung hindi mo ako masasatisfy, maghain muna ako ng isang pampaganya para sa'yo. Para talunin ako, grabe ang effort mo ah. Mukhang hindi to matatapos ngayon. Matagal ko na tong pinlano. Ikaw naman ay nagmamadaling sumagot. Chen Wei, huwag ka nang umastang walang kwenta. Baka magdagdag pa ako ng putahe. Paano mo nasabi na nagmamadali ako, na wala akong baril sa bowl? Patayin niyo si Chen Li, Kunyan at Aizen dito. Huwag mong galawin si Xiaoli. Ji Chen, teritoryo ito ni Boss Shu. Maupo ka na lang. Isa ka lang sa menu. Si Boss Shu ang taga-order. Ito ang 523 file. Puso ng buong Tiangan. And must he. Ibinibigay ko ito sa iyo. Manager Chen, huwag kang mag-alala. Kahit ibigay ko pa ang buhay ko, sisiguraduhin kong ligtas itong maihati. Maaasahan kita dyan. Dadaan tayo sa fire exit. Kaunti ang tao roon. Hindi tayo mapapansin. Bilisan mo na ang pag-alis. Bababa ako para pakalmahin mga shareholder. Manager Chen, kailangan mong maging matatag. Tay, ginawa ko lahat ng iyong plan. Ang matinding atake ni Davis, kung hindi natin ito masolusyonan kahit ganito. Isa na itong kapalaran. Bayaran niyo ang pera, Tiangan Group. Mga retail investor, pakalmahin niyo ang sarili. Ito ay galing sa malisyosong short selling ng Dayuhang Group. Pakalmahin niyo muna ang lahat. Huwag gumawa ng marahas na kilos. Iniisip niya rin ang paraan ang grupo para masolusyonan ang krisis. Pest sa pagpapakalma mo, ibalik ang aming pinaghirapan. Kayo, Tiangan, siguradong may sabuatan para anihin kami. Chen Lei, ikaw na trader sa bansa. Katuwang ang dayuhan, pinabagsak ang Tiangan stock. Dapat kayong mag-ama. Ibukot, ibukot, ibukot. Manager Chen, di na mapipigilan ang mga ito. Baka mas mabuti pang bumalik at magtago tayo. Pakalmahin niyo muna ang lahat. Hindi po kami nakipagsabuatan sa dayuhang kapital para kayo ay anihin. Kung gayon, bilisan niyong ipataas ang presyo ng stock. Ano ang silbi ng salita lang dito? Walang silbi. Tama. Gawin na ang pakana. Patayin si Chen Li. Kuhanan ng litrato at ipadala. Natanggap, natanggap. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang natanggap ninyo? Nag-utos na si Manager Chen. Kayo na mga hamak na leaks. Kung di pa kayo marunong, kami na ang kikilos. Lintik na Tiangan, nagtangka pang manakit. Subukan mong suntukin ako. Totoo ngang si Chen Li ang target ni tatay. Ano ang ginagawa ninyo? Hindi ko inutos na gawin ninyo ito. Tigilan nyo. Manager Chen, mukhang nakatakda ka sa sakuna. Ako na ang magpapalaya sa iyo. Nagpapanggap ka pa rin. Lalaban ako hanggang kamatayan. Manager Chen, masyado ka pang bata. Di ka naghanda sa marahas na gulo. Dapa na, hindi ba sapat ang lalim ng taga ko? Subeihe, ikaw na babae. Talagang pinapadala ka ng ama mo, nagpapanggap ka. May namatay. May namatay. May namatay. Ulat, Chairman. Pwede nang ihain ang susunod na putahe. Ihain nyo na. Buksan mo ang putaheng ito, Chen Wei. Ito ang kapalit ng pagtutol mo. Sugiren, papatayin kita. Kumalma ka. Papatayin kita. Patayin mo ako. Hindi pa dapat patay ang anak mo. Dinala ng ambulansya. Kaya ito pa rin ang dating pakana. Kung ayaw mo pa rin sumuko, gagamit ako ng sobrang sedatibo para mamatay ang anak mo sa operasyon. Tulad ng iyong asawa, ang pagkakamatay niya noon, pareho. Ginoong Chen, babalaan kita sa huling pagkakataon. Maging matino ka, isa kang produkto. Maliban sa pagpirma, wala kang karapatang kumilos. Ikaw na Chen, buhay o kamatayan ay isang iglap. Ngayong tinangka ang patayin ng anak mo, babagsak pa ang stock price. Hanggang sa di na mabayaran. Mapilitang bilhin, maliban sa pagsuko. Kundi ang sumuko. Hahaha, pakawalan mo siya. Sugaran, hanggat di ko ibibigay, lahat ng ginawa mo ay masasaya. Makuha mo lang ang balangkas. Wala itong halaga sa'yo. Tama ang sinabi mo. Kaya, Chen Wei, gumawa ka ng pagpili. Ibigay mo ang puso ng Tiangan. O ang puso ng anak mo. Ang ibibigay mo? Hindi ka ba natatakot? Nalalabanan kita ng buo. Ikaw, duwag ka. Naaalala ko noong namatay. Kung paano ka umiyak. Nasa 30 metro ang layo ko. Kitang-kita ang lahat. Parang hiyawan sa impyerno. Noon ba? Nandoon ka mismo. Siyempre. Nang sigurado akong patay na ang asawa mo, saka kita pinilit magbitiw.
Ang mabuting puso ay hindi bagay sa digmaan. Ang kabaitan ay hindi bagay sa negosyo. Mr. Chen, mukhang bagsak ka sa negosyo. Sa oras na ito, ang anak mong babae, nasa operating room na siguro. Ano na, Chen Wei, nakapag-desisyon ka na ba? Sigurado ako, di mo ipapanganib ang buhay ng anak mo. Iba ang chairman namin. Kay Boss Shu, desisyon agad. Walang patumpik-tumpik. Walang pusong makakamit ang tagum. Magaling ang punto mo. Oo nga pala, nakaalis na ba yung babae? Hindi pa. Magpapa-plastic surgery daw muna, sa susunod na buwan. Sige. Hoy, tandaan mo, paggawa mo siya ng hymen reconstruction. Para mas masiyahan ng lalaki. Alam mo naman sa arranged marriage, kailangan ipakita ang sinseridad. Sige, aayusin ko na ito. Sugare, hindi ako nagkamali sa'yo. Tunay kang halimaw, demonyo ka, pati sarili mong anak, wala kang pakialam. Tumigil ka, Chen Wei. Nakapili ka na ba? Kung ayaw mong mamatay ang anak mo, pirmahan mo na ito. Kung hindi, wawasakin ko ang buhay mo. Mawawalan ka ng lahat. Fifi, bilis pa, maubusan na tayo ng oras. Sir, may problema. Lahat ng kaalyadong conglomerates nagwi-withdraw ng pondo. Bumagsak na ang stock ng Davisco. Nawawalan na tayo ng kakayahang kunin ang Tianqian. Ano? Sugaren, huwag mong sobrang taasin ang sarili mo, at huwag mong maliitin ang kalaban. Ano ba ang ginawa mo? Lihim na estratehiya, maliit na laro lang. Ngayon pwede na tayong mag-usap ng maayos. Kung papatayin mo si Xiaoli, gagawin kong abo ang Davisco. Wala kang matitira. Sir, nahanap na namin ang pinagmulan. Ang chairman ng Hachin Chamber, nag-press con at ibinunyag ang core technologies ng Tianqian, ginawang open source, at ini-upload online. 58% na ang progress. Patayin ang signal jammer. Panoorin ko ang live feed. Magaling Fifi, iniligtas mo pamilya namin. Sir, tingnan nyo ito. Mula sa sandaling ito, bilang chairman ng Hachin Chamber, ang core big data technologies ng Tianqian ay magiging open source para sa lahat. Pareho kaming big data companies ng Davis at Tianqian. Kung ang teknolohiya nila ay libreng mapapakinabangan ng lahat, si Davis ay siguradong Simula ngayon, ang Tianqian Group ay magiging sentro ng big data computing. Magbibigay kami ng serbisyo sa computing power para sa lahat. Sasakupin ng bagong Tianqian ang industriya ng big data computing. Lumang plano pa ito ni Lao Chen. Inihanda ko ito 5 taon na ang nakalipas. Epektibo pa rin pala sa pagpuksa kay Davis. Nasaan ang stock info ng Tianqian at Davis? Ito pala ang tunay mong plano. Habang abala ako sa fundraising, pinagtripan mo ako. Pinutol mo ang aking pundasyon. Habang nakatuon ang atensyon mo sa akin, nakatago ang tunay mong laro. Natalo ka na. Sugaren, ang ekspertong lutong to ay inihanda kong matagal para sa iyong sarili. Inuutusan kita. Pigilin si Bai Qiang sa pag-upload. Kung hindi, papatayin ko kayo ni Chen Li. Narinig niyo si Boss Shu? Tumigil na kayo. Walang halaga ang buhay kong to. Hui Renzu, hanggat hindi ko nakikita ang kaligtasan ng anak ko, hindi ako maghahawak ka sa iyong Davis, na magiging abo. Nang ahas ka pang manantala sa akin, mukhang labis kang nasiyahan sa kontra-atake mo. Ipapakita ko sa iyong mabuti ang aking determinasyon. Hukayin ng isang bato ni Chen Li. Ngayon din, uubusin ko ng isa-isa ang mga laman loob ng anak mo. Tingnan natin kung kailan ka luluhod. Hanggang ngayon, ayaw mo pang tumigil. Tumigil? Katawa-tawa. Ang prinsipyo ko, manalo ng lubusan, o talo ng ganap. Sa sandaling umupo ako sa sag-alan, hindi ako hihinto, hanggang masaid ang yaman mo. Gunitain mong mabuti, ang pagpanaw ng asawa mo sa operahan. Ang kalunos-lunos na anyo niya, mas malupit ang wawakas ni Chen Li, mamatay ng walang buong bangkay. Xiaomi. Para sa akin, kalakal lang ang mga anak, ngunit para sa iyo, si Chen Li ay buhay mo, hindi ka makikipagsapalaran sa akin. Kung hindi, paano ka haharap sa yumao mong asawa? Hui Renzu, habang buhay kitang paghihigantihan. E di sige, hihintayin kita sa susunod na buhay. Oras ng pumirma, Chen Wei. Xiaoli.
Imposible. Nasa operahan ang anak mo. Nasa awa ko na. Paano makakatawag sa'yo? Chen Wei, ito na naman ang mga daya mo, para lokohin ako. Anak, kumusta ka? Tay, nakatrack na ang lokasyon. Papunta na sila dyan. Huwag mong palabasin si Hirenz. Tagapangulo, nawawala si Binibini. At kay tatanggap lang ng balita mula sa mga nagbalik, ang mga umatake kay Chen Li ay hindi sa atin, at wala si Chen Li sa ospital. Mali, may nagbabalat kayo sa likod nito. Hui Renzu, hindi mo ba nakikita ang kapaitan sa sarili mo? Ang pinakamalapit sa'yo, ang siya ring papatay sa'yo. Putang ina. Bakit ako nagkaroon ng anak na tulad mo, Taksil? Boss Chen. Ngayon ay dapat mo na akong paniwalaan. Hindi ko talaga inakala na ang tatay mo ay magpapatay ng ganito at ipagbibili ka para kumita. Kung hindi dahil sa retractable knife mo, patay na sana ako. Subaihe, talagang babae ka. Galing ka talaga sa tatay mong traidor. Burahin mo lahat ng tiki sa entrance. Bilisan mo, ikaw ang mamamatay tao. Ililigtas ko si Boss Chen. Gawin mo ang sinasabi niya. Ano ang susunod na gagawin? Iligtas mo ang tatay mo. Habang buhay pa siya, may pag-asa pang bumalik. Sasabihin ko sa'yo, inilagay ko lahat ng aking yaman sa iti-tracking ko na ang lokasyon nila. Bago ito, maghanda ng kama sa ospital para hindi magduda ang kalaban. Gets ko. Inakala ko lang na gagalawin ka ng tatay ko. Pero tama pala ang hinala ko. Boss Chen, pagkaligtas kay Boss Chen, tandaan mo ang pangako mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Bilisan natin, iligtas ang tatay ko. Chen Wei, ikaw ang nagtulak sa akin nito. Sobrang saya kong makalaban sa'yo. Meron ka pa palang baraha. Lahat, pumunta sa VIP room entrance. Walang atrasan ito. Ngayon, ako ang target mo. TSK, tama ka nga. Napilitan akong gawin to dahil sa'yo. Dahil hindi kita kayang talunin. Kung gayon, wala na akong magagawa. Gamitin ka bilang kabayaran kay Chen Li. Handa na tayong kumilos. Ibigay ang kamay niya. Putulin ang isa. Kayo. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ano, hindi kayo napigilan ng mga nasa labas? Tay, hindi pa nga ako nagre-resign. Alam nila na ako pa rin ang kasalukuyang direktor ng Davis, kaya agad silang sumunod sa akin. Tay, wala ka nang natira ngayon. Natalo ka ng lubusan. Trader, ang wakas ay pagtataksil. Sugay Ren. Ito ang iyong karma. Baihi, mahusay kong anak. Sila ba'y niloloko mo, di ba? Tinutulungan mo ako, hindi ba? Tinutulungan kita. Tinutulungan kitang makulong. Tarantado ka. Ginoong Shu, ikaw, ang marunong, sumusunod sa agos. Tapos na ang iyong panahon. Huwag ka nang magpumiglas. Huwag mo akong piliting kumilos. Sige na, sige na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Xiaomi. Kung nasa langit ka man, maaari ka nang magpahinga. Tay, ayon sa sinabi mo, ang nanay ko noon ay pinatay ni Sugiren. Masyado kang bata noon. Natakot akong maging padalos-dalos ka, kaya hindi ko sinabi sa'yo. Ngayon, sa wakas, masasabi ko na. Bakit ka nakatunganga? Sagutin mo na. Malaking tulong ang ginawa ni Miss He. Kung gusto mong siya ang maging stepmother ko, wala akong problema. Huwag kang kung ano-ano. Tandaan mo ang edad ko at ang edad niya. Hindi ko napansin. Sinasabi niyang matanda ka na. Pero, sikaping mapalapit ka. Ang mga taong kinikilala ko ay hindi marami. Ginoong Chen, kayo na ba ni Hififi? Yeah. Tapos na ang lahat. Nasa maliit na kainan ako sa kanluran. Sandali lang, talian niyo si Papa at dalhin pababa. Ako mismo ang magdadala sa kanya sa istasyon. Isuko ang sarili. Shu Baihi, kahit maging multo, hindi kita titigilan. Tay, tinutulungan kitang hindi ka mag-aalala sa pagkain habang buhay sa kulungan. Hindi ka pa ba nasasatisfy? PWE. Sayang lang ang pagpapalaki ko sa traidor mong anak. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan mo ako. Kalma lang.
Ayos lang ba si Uncle? Ayos ka lang, tingnan mo na lang para malaman mo. Uncle, huwag ka sanang masaktan. Uncle. Akala ko hindi na kita makikita. Ayos naman ako, di ba? Huwag ka nang umiyak. Baka maiyak kang parang pusang gala. Uncle, tungkol sa pagpapanggap nating kailangan pa ba nating ituloy? Uncle. Gusto kita. Alam kong medyo biglaan ito. Pero, gusto talaga kita. Hindi, matandang yan. Bakit ka sumasabat? Fifi, anong relasyon nyo? Hindi ba halata? Siya ang bago kong boyfriend. Kaya, wag mo na akong guluhin pa. Ngayon, magpapanggap tayong mag-couple. Huwag tayong magpapansin. Huwag kang mag-alala, Uncle. Agad akong magsiset ng alarm. Miss He. Kami. Hindi tayo bagay. Sa pagpunta ko rito, sa totoo lang, marami rin akong naisip kanina. Sa huli, nagpasya ako. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang pakakasalan ko. Gutom ka na ba? May malapit na afternoon tea. Kumain tayo doon habang nag-uusap. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kumain, bibigyan kita ng sagot. Uncle. Ikaw, sino ka nga ba talaga? Pati si Chairman Bay ay personal na dumalaw sa ospital. Baka naman, ikaw ang tatay ni si Chen. Fifi, Ang galing. Kumakain ka rin pala dito. kaibigan mo ba siya? Sina Liuli at Wang Yang, mga university classmates ko. Sila kasi, nagpakasal agad pagka-graduate. Fei, simula ngayon, tawagin mo asawa ko na President Wang. Huwag mo ng pangalanan lang. President Wang. Naaalala ko, dati hindi ka nasa Chengan Group Planning Department. Baka naman. Hi, ngayon, opisyal nang napagpasyahan ang promotion bilang direktor. Fei, sa hinaharap kung gusto mo pa makipagtulungan sa Tiangan Group, depende na sa akin. Kung gayon, maaaring mangailangan talaga ako ng tulong mo, President Wang. Mas maganda yan. Nga pala, ito ang itinalagang internal restaurant ng Tiangan. Hindi ito bukas sa publiko, para lang sa mga executive ng Tiangan. Kayo dalawa, paano kayo nakapasok? Ako ang nagdala sa kanya rito. May problema ba? Fei, siya nga pala si. Nakita ko, umorder kayo ng couple's meal. Itong matandang lalaki, hindi mo naman boyfriend, di ba? Ha, Fei, ang iyong panlasa ay masyadong malala. Naintindihan ko na, ang lolo mong boyfriend ay sa restaurant na ito, ang matandang lalaki sa kusina, tama? Talagang sariwa sa luma, nakakasilaw talaga. Fei, nagbibiro lang naman ako, hindi ka naman siguro magagalit. Hindi ko akalain na kayo'y nagbibiruan. Liu Lili. Walang nagtatakda na dapat magkapareho ang edad ng magkasintahan. Kami ng uncle ko ay totoong pagmamahalan. Totoong pagmamahalan. Fei, hindi ka naman nabastos at napilitan lang, tapos nagpakumbaba na lang dahil sa awa, nakakahiya sabihin. Fei, magka-batchmate tayo sa college. Magsabi ka lang ng totoo. Tama na. Pupunta lang ako ng KCC. Mister ko. Joke natin. Sumobra na yata. Sa susunod, Fei, marami pang hihingi ng pabor sa akin. Ano ang kinatatakutan mo? Kahit executive ka ng Tiangan Group, director, hindi kailangang mangulo ng walang dahilan. Huwag masyadong mayabang. Matandang lalaki. Ang mister ko ay director sa Tiangan Group. Anong estado mo? Anong posisyon mo? May karapatan ka bang mag-utos sa mister ko? Ako, isang director lang. Si Liuli, ang mukhang pagod. Hindi siya karapat-dapat sa akin kaysa hayaan si Fei. Makinabang ang matandang yan. Mas mabuti pa. Iyon, mag-usap muna kayo. Pupunta muna ako sa banyo. Anong ginagawa mo? Siyempre, pampasaya sa iyo, Fei.
Makipag-date sa matandang yan. Nakaka-stress siguro sa gabi. Babalaan kita, Wang Yang. Huwag mo akong hawakan. Kung hindi, sasabihin ko kay Liuli. Sige, sabihin mo. Matagal ko nang ayaw sa kanya. Maaga o huli, mawawala rin siya. Mas mabuti pa, sumama ka sa akin. Bagay tayo sa estado natin. Sama-sama tayong lumago at lumakas. Halika, tere sa banyo ng lalaki para mawala ang lungkot mo. Manyak! Manong. Babalaan kita. Huwag mo ko hawakan. Anong problema, Fifi? Manong, kanina itong tao sa nais akong halayin. Hindi ko ikaw halayin. Fei, ang tanda mo na, para kang tagapulot ng tira, hahalayan kita, PWE. Ayoko sa'yo kahit libre pa. Asawa ko. Anong nangyari? Binugbog ka ba? Asawa ko, kanina sa banyo. Itong si Fei, pinipilit akong makipagtalik. At sinabi pa, gusto niya na iwan ka at makasama siya. Hindi ako pumayag. Sinaktan niya ako at siniraan pa. Fei, babae ka, wala kang hiya. Nakikita mo, yumaman ng asawa ko. Gusto mong agawin ng asawa ko. Ano ba talaga ang balak? Nagsisinungaling ka. Ako. 4 na bisita. Bawal ang gulo sa aming lugar. Kung gusto ninyong mag-away, lumabas kayo. Pag-aaway sa loob. Permanenteng ban. Kayo na dalawa, labis ang inyong asal ngayon, at lubhang hindi paggalang kay Fifi. Maaari na kayong umalis, hindi ko na pag-uusip, anumang inyong responsibilidad. Ikaw na matandang lalaki, bakit kami pa ang aalis? Fei, kayo ang dapat umalis, ikaw at yan. Anong karapatan ninyong kumain dito? Kayo ang dapat umalis. Kung kailangan ninyong paalisin ang isa, kailangang aibok ang buong lugar. Sino sa inyo ang magbubuk? Ako ang magbubuk. Mayroon akong isang card. Senior mula sa Tiangan Group. Nagbigay sa akin ng meal card. Paumanhin, binibini, ang iyong Blue Gold Card ay may 700,000 na limit. Ngunit ang pag-book ay simula sa 1,000,000. Hindi magawa. Fei, ang yabang mo naman. Gusto mo pang mag-book, may kakayahan ka ba? Ang Blue Gold ay card lang ng VP. Ngunit ang sa akin ay Red Gold card ng Director. Limit, 2,000,000. Fei, kayo ang dapat umalis, ikaw at yan. I swipe ang card. Ang Red Gold Card ay pwedeng mag-book. Kayo na dalawa, si Director Wang ay nag-book na, lumabas na kayo kaagad. Sandali lang, mayroon din akong card. I swipe mo para makita. Kunin ang meal card ko sa tea restaurant ng grupo. At saka, ay check ninyo. May bagong dating sa kumpanya, isang bagong direktor na si Wang Yang. Sa tingin ko, di karapat-dapat dito. CJ, maghahanap na ako ng aayos nito. Ang Black Dragon card ni Papa, ipapadala sa tea restaurant ng group. Dagdag pa, ipa-fire sa duty ang direktor na si Wang Yang. Opo. Naku, nakatakas na ang matandang iyon. Bilis, habulin na. Hindi siya makakatakbo ng malayo. Mahuhuli siya agad ng mga bodyguard. Hindi na banta ang tatay ko. Unahin na natin ang mahalaga. Tara na. Ang matanda. Hindi mo naman pinadala ang anak mo na magdala ng ID ng empleyado rito? Seniora, nerserbo na nila ang lugar. Kung hindi ninyo maipakita, mas mataas na dining card ng korporasyon. Pakiusap umalis na kayo. Narinig mo ba? Umalis ka na. Tinuring kitang kaibigan, pero inagaw mo ang mahal ko. Sadyang bulag na pala ako. Na umuwi at pagsilbihan ka, magpalit ng diaper. Huwag kang mag-alala. Malapit na yan. Malapit lang ang grupo Tiangan. Ang matanda, mas mataas pa sa aking pulang gintong card. Card na itim diamante at itim dragon lang. Hawak ng mga board member, at ng pamilyang Chen. Matandang hakluban, ang yabang mo naman, sobrang imposible naman. Gusto mong patunayan na isa kang direktor ng grupo Tiangan, o gusto mong patunayan na ikaw ang tinutukoy ng asawa ko na matandang Ji-Chen. Tito, kaya mo bang ipakita na mas mataas pa sa kanila? Hala, hiningi mo kay tagapangulo. Kung card na itim na dragon nga. Ibig sabihin, Tito. Chen, narito na ang inyong dining card. Ito ang card na itim na dragon ng grupo Tiangan. Walang limitasyon ng halaga. Card na itim na dragon? Paano nangyari yon? Mahal, anong sinasabi mo?
Ito ba'y ang alamat na grupo Tiangan? May dalawang card na itim na dragon. Kayong dalawa, balido ang Black Dragon card. Napatunayan na, maaari na kayong umalis. Mahal ko. Hawak ng matandang ito ang Black Dragon card. Baka nga talaga siya. Ikaw na ba ang malamat na si Mr. Chen? Ako si Chen Wei. Tito, talaga? Kayo po talaga si Miss Chen. Ang kanyang ama. Matandang Mr. Chen, maunawain po sana kay patawad na po. Bakit naman kayo patatawarin ni matandang Miss Chen? Ito ang abiso ng pagtanggal na inayos ni Miss Chen. Direktor Wang Yang, dahil sa maling pag-ugali, ikaw ay natanggal. Matandang Mr. Chen, nagkamali po ako. Matandang Mr. Chen, ang posisyong ito ay akin pinaghirapan ng 10 taon. Hindi po ako pwedeng matanggal. Kung gusto mong gumawa, matutong maging tao muna. Wang, isama mo ang iyong asawa. Umuwi kayo at ayusin ang inyong pananalita. Saka naisipin ang pagtatrabaho. Kayong dalawa ay nandito pa rin at nakakaabala kay matandang Miss Chen. Umalis na kayo. Fifi. Kanina ko pa gustong sabihin sa iyo ang bagay na ito, pero naistorbo kami. Matandang Miss Chen. Sa tingin, kailangan kong pag-isipan muli ang ating relasyon. Ako ay masyadong naging prangka. Bakit nga ba? Ang totoo, nailapag ko na ang lahat ng bagay, at naghahanda na akong harapin ang relasyon nating dalawa. Pero ayokong sabihin ng iba. Na babaeng nakaakyat dahil sa katawan. Matandang Miss Chen. Ang ating estado ay hindi tugma. Ang pride na ito ay talagang doble dulo. Naiintindihan ko ang iyong sitwasyon. Kaya. Tayo. Pero nagretiro na ako ngayon. Isa lang akong tito ng barbecue. Kung magkasama talaga tayo, hindi ko magagamit ang kapangyarihan ni Tiangan para sa'yo. Pero pwedeng marami ang barbecue. Ano? Ayaw mo ba ng barbecue? O kaya mag-aral ako, gumawa ng hot and sour noodles. Naku, ang kulit mo naman. Pero sa sinabi, parang, wala na akong alalahanin. Kung gayoy tayo. Pumayag na ako. CJ. Mamaya dadalhin kita kay Xiaoli. Ilseth, simula ngayon para sa akin ka lang magluluto. Ako naman, ang bahala sa pagpapalaki ng aming Cometech, para lumaki at lumakas. CJ, ako na lang ang manonood sa tabi, hindi kita tutulungan. Nga pala, Tito, kwentuhan mo ako, tungkol sa ex-wife mo. Naku, mahilig ba talaga kayong magsismis? Sabihin mo na kasi, huwag kang mag-alala, hindi talaga ako magagalit. Gusto ko lang malaman, si mama ni Boss Chen, ay isa ring, talagang mahusay na tao. Ang kakayahan niya, at talento ay mas malakas pa sa akin. Ngunit maaga siyang pumanak. Niksugiren na yon. Si matandang Chen. Hindi pa tayo tapos. Oh, ano? Isa pang round. Hindi pa rin nahuli, nakatakas ka na naman. Kung wala kang kasama, sobrang lungkot ko doon. Sumama ka sa akin doon. Kapag nahuli ko kayong dalawa, magkakaroon ako ng bagong taya. Baka hindi ko na kailangang mamatay. Makipagpustahan ulit ako. Mula sa kawalan, babangon. Dahil ganito na nga, hindi ka pa rin sumusuko. Si matandang Chen, ang Tiangan mo ay akin dapat. Dahil nakaligtas ang anak mo sa panganib. Ikaw na ang pagbabayaran ko. Tigil. Tigil. Tumakbo ka. Sige nga, tumakbo kayo. Ang pinakagusto kong makita ay, ang unti-unting pagbagsak ng biktima, habang mas nagpupumiglas kayo. Lalo akong nasa sabik. Ang sama mo talaga, hindi ko akalain na ang boss ni Davis ay ganito palang klaseng tao. Kapag nahuli ko kayo, babalik ako sa Tiangan para kunin ang sa akin. Ay, oo nga pala. Ang babaeng si Xu Baihe, hindi ko rin siya palalagpasin. Ibenta ko siya sa Southeast Asia, bilang prostituta. Sikso Baihe ang sarili mong anak, paano mo nasabi ang ganyan? Kahit sariling anak, di palalampasin. Sino mang magtaksil sa akin, walang magandang katapusan. Para di kayo makatakas.
Una kong babaliin. Mga binti ninyo. Manong. Manong. Tumakbo ka na, wag mo akong alalahanin. Ako na bahala sa kanya, umalis ka na. Pigilan mo ko? Nasa panaginip ka pa. Pababayaan kitang lampa. 1 minuto lang. Pagdating ng mga pulis, nabalik na kayo sa Tiangan. At nakuha ko na ang akin. Ang susunod na hiwa, basagin ko mga tuhod mo. Para di ka na makatayo, di ka na makakatakas. Mukhang isa lang sa atin ang mabubuhay. Tama na ang Saturday Sot. Unahin mo muna ang saksak. Hoy, Director Chen. Nasa eskinita kami sa Xiangfang Road. Si Manong at si Director X naglalaban gamit ang kutsilyo. Dali, magdala ka ng tulong. Lumayo ka, huwag lumapit. Chen. Tingnan natin kung sino mauuna. Manong. Itapon mo ang iyong patpat. Luhod ka at humingi ng awa. Pinatay mo si Manong. Magbabayad ka ng buhay mo. Sige, halika. Tingnan natin kung mabilis. O mas mabilis ang kutsilyo ko. Manong. May hininga pa, may pag-asa. Si Hilche. Manong, mahirap man o mayaman, ikaw man ay giriri Manong o Tiangan boss. Dahil pinili kita, hindi kita bibitawan. Manong, gumising ka. Manong, marami ka pang hindi sinasabi, hindi mo pa nasasabi sa akin. Bilisan mong gumising. Manong, wala na bang pag-asa? Manong. Manong. Manong, gising ka na. Okay lang. Buhay pa ako. Sobrang natakot ako. Bakit puro lipstick ito? Hindi ba para iligtas ka? Bakit gusto mo pa akong sisihin? Okay ka lang. Mabilis, tawag ng ambulansya. Sige. Anong nangyari sa'yo? Mukhang hindi ka masaya. Sino ang umapi sa'yo? Sabihin mo, ipaghihiganti kita. Naku, gusto ko lang sabihin sa ang hexing technology namin ay buong-buong naisama sa Tiangan. Nagbitiw na ako. Ako naman ngayon ay full-time alalay ni dating si Chen. Paano ako magagalit sa inyo? Dahil ba ito sa, hindi ko sinabi ang pagkatao ko dati. Pakiramdam mo'y nalinlang ka. Alam mo rin naman yon. Bakit hindi mo sinabi agad? Ayaw ni Xiaoli na sabihin ko. Dati, mayroon siyang kaunting pag-iingat sa'yo. Ngayon, naipaliwanag ko na lahat, di ba? Magiging tapat ako para mapatawad. Kaya, noong una, ang Comet Group, ang pagpataw ng parusa ay hindi dahil sa iba. Akala lang nila. Iniisip niyang ako, lumalapit sa iyo ng may masamang hangarin. May kaunti naman siguro. Kayo talagang mga babae. Parang karayom sa dagat. Puso ng babae. Aray, Pinagpahirapan mo ako ng husto. Ngayon, sinisisi mo lahat sa anak mo. Talaga namang ikaw talaga. Ngayon, ikaw at si Xiaoli ay lalo nang nagkakahawi. Anumang oras nananakit ka. Dahil ikaw ang nagpaliglig ng isip ko. Ito, ay karma. Sige, karma ko. Sabihin mo na, paano kita babalikan? Liksad, kung gayon. Kailangan mong panagutan ako. Panagutan. Siyempre naman, kung gayon, ikaw. Naghalikan na tayo, at nag-date na rin. Gusto mo bang manamantala at tumakbo? CJ. Hoy. Magtatanong lang. Saang kwarto po si Emerchen? Si Miss Chen ang hanap mo. Anong kailangan mo? Ako, pinsan po ni Emer Davis Tsu. Nabalitaan kong nagkasakit si Emerchen. Talaga, nagdala ng regalo para bisitahin siya. Kung makapagbigay kayo ng clue, gagantimpalaan ko kayo. 10,000 bawat isa. Ako nga.
Ilagay mo lang dyan. Siya si Emily Chen. Ulam kayo ng palabas, ang hinahanap ko ay si Emily Chen ng Tiangan Group, hindi lang kahit sinong Chen. Pinapayuhan kita. Mas mabuti pang magsalita ka ng maayos. Ang nasa harapan mo ay si Emily Chen. Ay sus! Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng kasing angas. Narinig ko lang kayong dalawa, naglalambingan, baka naman. Matandang kumakain ng murang damo, di ba? Ano ang ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Kanina, niloko niyo ako, muntik na sa kamay ko, ang regalo na mahal, na wala pa. Kailangan ko kayong tuluan. Oh, matanda. Ano nang nangyari sa kanya? Hindi kaya kagabi kayong dalawa? Habang gumagawa, yung posisyon ay mahirap. Nasaktan kayo. Ikaw, Bakit ang pamilyakso nyo, isa't isa'y nakakainis, mahilig mang asar lahat? Anong sinasabi mo? Niloko mo ako kanina, hindi ko pa tapos sa'yo. Lumalakas ang loob mong gamitin ang pamilya. Gusto mo ng kamatayan? ano, mag-aaway kayo sa ospital. Sinasabi ko sa iyo, siksugire ng pamilya ay nasa kulungan na, nahatulan ng habang buhay. Ngayon, ang pamilya niyo ay walang mapagmataas. Tiyo ko'y nakulong. Ano nang pakialam ko doon? Matanda na siya, di na alam. Iba ako, hindi ako manggugulo sa mga hindi dapat. Sasabihin ko sa'yo, nauna ka nang nanakit. Impossible. Kahit hindi ko pa nakilala si Eun Chen, pero sigurado ako, ang aura niya ay tiyak na, parang at Harry, makikilala ko agad. May kulang sa isip ang bata, kunin mo na siya palayo. Ang lalaking iyon, siya, ay hindi, si Emily Chen na hari. Ang aura ng hari ay nandoon. Sige na. Nagsisinungaling ka, kakadating ko lang dyan, walang tao sa kwarto. Ano ba talaga ang gusto mo? Sasabihin ko sa'yo totoo, yung mga dala mong bagay, hindi ko pinapansin, kunin mo na. Ganyan. Niloko niyo ako kanina, humingi kayo ng paumanhin. Sabihin niyo ito, sabihin niyo. Paumanhin, binibining Tsu. Kanina, mali ang tingin ko. Sabihin niyo ito, kung hindi, ipapakulong ko kayo, kahit isang taon. Ano pang hinihintay niyo? Mahalaga ang oras ko. Hay, nakakita na ako ng mayabang. Pero, hindi pa ako nakakita ng kasing yabang mo kapag naglalakad ka sa daan. Nakikita mo ba ang aso na gusto mong sipain? Nakikipagtalo ka pa sa akin. Sobrang pasensyoso na ako. Sasabihin ko sa'yo, kung ako, malaman ng pinsan ko, na naloko ako ng dalawa, mamatay kayo ng malagim. Kayo, huwag ninyong subukan. Talagang magkapamilya sila, kaya sila nagkasama. Fifay, ikaw, dali ang gawin mo ito. Tawagan mo si Xubehe, para ipakuha ang pinsan na ito. Kilala mo ang pinsan ko. At ang kanyang contact info. Ano? Ngayon naniniwala ka na sa sinabi namin kanina. Niloloko mo ba ako? Sikat na sikat ang pinsan ko. Normal lang na kilala mo siya. Matandang hukluban, alam mo ba sa harap ko, ang kapalit ng pagyayabang gamit ang kapangyarihan ng iba. Mag-sorry ka. Ngayon. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ang kamay ko. Mag-sorry ka. Gusto kong malaman niyong dalawang taga-probinsya na hindi basta-basta pwedeng galitin. Hindi ka ba takot na darating ang pinsan mo para sawayin ka? Sige na, tawag mo. Tingnan mo ang pinsan ko, yung tipo na isang first class na tao. Hindi ka ba niya papansinin? Mag-sorry ka, ipapabugbog kita hanggang Hoy, Xube. Iyang pinsan mo na iyan. Nasa ospital, hawak ang gi-tube ni Chairman Chen. Sinasabi ko sa'yo, kung may mangyari kay Chairman Chen ngayon, ihintayin mong parusahan ka ni Chen Li. Akala mo kaya mo pa? Bitawan mo ako ngayon di. Hindi kita papanagutin sa kahit ano. Paano kung ayaw ko? Basta, bubugbugin kita hanggang ilang 10,000 yuan lang yan. Marami akong pera. Ipapabuhay kita habang buhay dito. Sagutin mo ang telepono. Batang gwapo, ano ang ginagawa mo kay Chairman Chen? Nakalunok ka ba ng tapa para magpakita ng kawalang galang? Hindi. Chairman Chen, pinsan. Isa siyang matandang lalaki. Sino ang tinatawag mong matandang lalaki? Lumuhod ka at mag-sorry kay Chairman Chen. Kung may mangyaring masama kay Chairman Chen, ikaw ang unang magbabayad. Chairman Chen, tingnan mo. Ako ang nagkamali, hindi kita nakilala. Akala ko kasi nasa ospital ka na. Magdadala sana ako ng pampalakas para bisitahin ka. Pero ang nangyari, hindi ba nagkaproblema sa loob natin? Patawad po, patawad po. Kahit na hindi ako si Chairman Chen. Hindi ba naman dapat may ganitong trato? Sa akin, dapat igalang ang matanda. Namumuhay ako ng mapagkumbaba. Binata, talagang pinapayuhan kita. Sa pagkatao mo sa hinaharap, maging magalang tayo. Ay, si J. Tara na. Opo, opo. Telepono ko.
Kunin mo na ang regalo mong daan-daang libong yuan. Ay, ito na. Anong klaseng sitwasyon to? Pagdating sa pagiging responsable, kung gayon tayo ay magtatalaga ng petsa sa loob ng 2 araw para magpakasal. Naayos ko na ang petsa. Hinihintay ko lang ang mga salita. Kailan pa? Bakit hindi ko alam? Ay, inayos ko na lahat. Bukas ng umaga. Para ayusin ang iyong paglabas sa ospital. Tapos sa hapon naman, dadalhin kita para magpakasal. Teka muna, teka. Hindi ba natin kailangang magmadali? Hindi pa ako nakaka-recover. Kung gayon, sabihin kung papayag ka o hindi. Aalis na ako sa ospital ngayon. Bukas, magpapakasal na tayo. Ilset.